Isang babaeng nagngangalang Sheng Mian ang pumunta para makipagdiborsyo sa kanyang asawang hindi pa niya nakikilala, ngunit isang aksidente ang nangyari na naging dahilan upang magkaroon siya ng intimate na relasyon sa ibang lalaki. Pagkagising niya kinabukasan, napagtanto niya na ang lalaking nakahiga sa kama ay ang kanyang asawang nagngangalang Fu Yancheng. 3 taon na ang nakalilipas, naging chairman si Yancheng ng Fu Corporation sa edad na 24. Pagkatapos niyang maupo sa pwesto, nakuha niya ang proyektong pagbabago sa kanlurang bahagi ng suburb na nagpakilala sa kanyang pangalan. Ang dating chairman ng Fu Corporation, ang lolo ni Yancheng, ay labis na ipinagmamalaki ang kanyang apo. Nagpasya siyang ipakasal si Yancheng kay Sheng Mian bilang pasasalamat sa pagliligtas nito sa kanyang buhay. Ang kasamang dote ay isang 300 milyon yuan na pamumuhunan para sa kumpanya ng Sheng. Ng pamilya ni Sheng Mian, alam niyang ayaw ng kanyang anak sa arranged marriage, kaya hindi siya pinilit ni Sheng. Siya mismo ang haharap sa mga problema para mapanatili ang kumpanyang pinaghirapan ng kanyang asawa. Hindi matiis ni Sheng Mian na makitang nahihirapan ang kanyang ama, kaya pumayag siya sa kasal sa isang estranghero. Sa araw ng pagpaparehistro ng kasal, hindi rin dumating si Yancheng. Pagkatapos ng 3 taon ng nominal na kasal, unang beses na nakita ni Sheng Mian ang kanyang asawa. Ang kanyang stepmother na si Sulan ay hinimok ang kanyang anak na bumati dahil bihirang umuwi si Yancheng at ang Sheng Group ay naghahanda para sa ikalawang round ng pagkuha ng pondo na nangangailangan ng tulong ng Fu Group. Sa kama, nahulaan ni Sheng Mian na may problema sa alak na ibinigay ng kanyang stepmother. Ngunit anuman ang dahilan, hindi niya matanggap ang lalaki sa ganitong sitwasyon. Tumingin si Yancheng sa umalis na partner niya at ibinato ang bank card. Sinasabi na huwag siyang gagamitin bilang excuse. Alam ni Sheng Mian na marami siyang pera, ngunit hindi niya kailangan dahil sa nangyari kagabi. Sa mismong oras na tumawag ang nanay niya, hinimok niya ang kanyang anak na tapusin na ang kasal. Akala ni Yancheng na ibinenta ng pamilya Sheng ang kanilang anak, kaya determinado siyang makipagdiborsyo kay Sheng Mian. Naisip ni Sheng Mian na kung hindi siya iginagalang ng lalaki, hindi na niya kailangang aminin ang kanyang pagkakakilanlan. Pagkatapos marinig ni Sheng Mian ang payo ni Yancheng na kunin na lang ang pera at kalimutan ang nangyari kagabi, iniwan niya ang isang-isa 0 sentimos na barya na katumbas ng halaga niya. Nakita ni Yancheng ang bakas ng dugo sa kama at doon lang niya nalaman na first time niya iyon kagabi. Pagkatapos ay pumunta siya para harapin ang kanyang stepmother. Kino-question ni Sheng Mian si Sulan kung siya ba ang may kagagawan sa 2 baso ng alak. Hindi niya ito tinanggihan dahil sa pagmamalasakit niya sa Sheng Group. Ipinahayag ni Sheng Mian na hindi siya kukuha ng 1 sentimo mula kay Fu Yancheng. Hindi siya tulad ng kanyang stepmother na umaasa lamang sa mga lalaki. Pinaalalahanan ni Sulan si Sheng Mian na kung hindi mahina ang kanyang anak, hindi magiging si Sheng Mian ang manugang ng pamilya Fu. Ang kapatid sa ama ni Sheng Mian na si Sheng Duyuan ay lumabas at humingi ng tawad para sa kanyang ina. Nangako na pagkatapos ng operasyon, tutulungan niya ang kumpanya ng pamilya. Sa tamang oras, nakatanggap si Sheng Mian ng tawag mula sa nanay ni Yancheng na si Bai Qiu. Tinawag niya ang kanyang manugang upang pag-usapan ang diborsyo sa kanyang anak. Pagdating niya sa pamilya Fu, sapat na ang narinig ni Sheng Mian na pang-iinsulto mula sa kanyang biyenan. Sinabi niya na pumayag si Yancheng sa 300 milyon yuan na kasal upang hindi suwayin ang kanyang lolo, ngunit hindi tutulungan ng pamilya Fu ang pamilya Sheng sa ikalawang pagkakataon. Pumayag si Sheng Mian na makipagdiborsyo at hindi kailangan ng tulong ni Yancheng para sa pamilya Sheng. Sa tamang oras, bumalik si Yancheng. Nang marinig ni Sheng Mian ang kanyang mga yapak, nagtaka siya kung ano ang magiging reaksyon ni Yancheng kapag nalaman niya na siya ang kanyang asawa. Ngunit hindi nagpakita si Yancheng, sa halip ay ipinadaan niya sa kanyang assistant na si Kisen ang kasunduan sa diborsyo para sa kanyang ina. Pumirma si Sheng Mian sa dokumento at nagtakda ng 1 buwan para sa rehistrasyon ng sibil. Pagdating niya sa kanyang sariling kumpanya, ang Dentistine Studio, tinawag siya ng kanyang staff sa pangalang Penny. Inamin ng kanyang partner na si Dan Dace Khan ang pagkakamali na isinangla ang opisina sa bangko. Hindi niya inaasahan na malulugi ang negosyo, ngunit naisip ni Dace Khan ang isang paraan para muling buhayin ang Dentistine Studio. Sinabi niya na bumili ang chairman ng Fu Group ng isang villa sa Yuan para ipakasal ang kanyang unang pag-ibig na si Xiao Chuking. Kung makuha ng Dentistine Studio ang disenyo ng proyektong ito, tiyak na mababayaran nila ang utang sa bangko. Nang makita na pumayag si Penny nang may pag-aatubili, inimbitahan siya ni Dace Khan sa bar na Nightshade. Samantala, nakatanggap si Yancheng ng tawag mula sa kanyang pinsan na nag-imbita sa kanya sa bar na Nightshade. Naghanda ang pinsan niya ng malaking regalo para sa kanya. Nang makita muli si Yancheng, balak ni Sheng Mian na bumati, ngunit nadapa siya sa kanyang mga busy. Hindi sinasadya, naiwan niya ang bakas ng lipstick sa dibdib ni Yancheng. Nagtaka siya kung magkano ang binayaran ng kanyang pinsan. Inimbitahan kanya na pumunta dito. Nang marinig niya ang sinabi niyang 7 digit, tumawa siya dahil hindi siya nagkakahalaga ng ilang milyong yuan sa isang gabi. Naniniwala si Sheng Mian na malaki ang order niya at nangangailangan ng maraming oras, kaya hindi siya kayang bigyan ng kasiyahan ng isang ordinaryong tao. Gayunpaman, ang kanyang serbisyo ay tiyak na sulit sa halagang gagastusin niya. Para mas magkakilala sila, gusto niyang ipakita sa kanya ang kanyang gustong
gustong style. Nang makita siyang naghuhubad, pinigilan siya kaagad ni Yanqing. Kailangan lang ni Sheng Mian ng 1 minuto para tiyak na mapasaya siya. Akala ni Yanqing ay minamaliit siya nito, kaya agad niyang itinulak si Sheng Mian sa mesa. Hula niya na nasubukan na niya ang kanyang mga kakayahan at gusto niya itong subukan muli. Ipinahayag ni Sheng Mian na mayroon siyang malawak na karanasan. Maraming customer ang bumabalik para gamitin ang kanyang serbisyo. Nang marinig ni Yanqing na customer din niya ang kanyang pinsan, prangka siyang tumanggi dahil nasusuka siya. Sa tamang oras, tumawag ang pinsan ni Yanqing na si Lin Jing at tinanong ang plano ni Penny. Medyo nalungkot si Sheng Mian na hindi siya gusto ni Yanqing. Akala ni Lin Jing na medyo mahirap lapitan ang kanyang kuya, kaya inanyayahan niya si Penny sa isang design networking event ng Few Group. Sa party, nakilala muli ni Sheng Mian ang kanyang dating customer. Nang makita si Ing Hizhang na lasing at natatapilo, pinagbigyan niya itong alalayan sa elevator. Nagkataon na naroon din si Yanqing. Akala niya ay naging overnight customer ni Sheng Mian si Ing Hizhang. Nang marinig niyang ipapakilala niya ang kanyang style, sinabi ni Ing Hizhang na napakagaling ni Penny, ngunit medyo mahal lang. Tiniyak ni Sheng Mian na, kapag tinanggap niya ang order ni Yanqing, hindi na siya kukuha ng ibang customer. Hinamak ni Yanqing na walang hiya siya para mag-alok ng serbisyo ng ganoon sa publiko. Pagdating sa basement, narinig ni Sheng Mian si Kisen na nakikipag-usap. Sinabi niya na hindi pa napagdedesisyonan ng chairman kung sino ang magdidisenyo ng apartment. Nang marinig niya na gusto rin ng kapatid ni Xiao Chuking na kunin ang proyekto, nagpa siya si Sheng Mian na mauna. Dahil ayaw siyang makita ni Yanqing, lihim na inilagay ni Sheng Mian ang kanyang plano sa kotse niya. Sino ang mag-aakala na nang makita ni Yanqing ang planong disenyo na maihalagang 0 yuan, tinawag niya kaagad si Kisen upang makipag-ugnayan sa Gextin Studio. Pag-uwi, narinig ni Sheng Mian ang kanyang stepmother na sinisigawan ang kanyang ama. Ipinaalala niya na ang mga investment firm ay kumukuha na ng kanilang pondo mula sa Sheng Group. Kung kumalat ang balita na hiwalay na si Sheng Mian at Yanqing, hindi na makakakuha ng pondo ang kumpanya sa ikalawang pagkakataon. Hiniling ni Eng Yisheng sa kanyang asawa na hayaan na lang ang kanyang anak. Samantala, iniulat ni Kisen sa chairman na kailangan pa ng pamilya Sheng na pag-isipan ang tungkol sa diborsyo. Humihingi sila ng tuloy-tuloy na pamumuhunan mula sa Few Group sa Sheng Group. Pumayag si Yanqing na magbigay ng huling pamumuhunan sa kondisyon na dapat silang magdiborsyo kaagad. Sa tennis court, ipinadala ng kapatid ni Xiao Chuking na si Xiao Yang ang disenyo kay Yanqing. Naniniwala siya na sa technical man o emosyonal na aspeto, dapat piliin ng chairman ang kanyang studio. Biglang sumulpot si Sheng Mian para batiin si Yanqing. Ipinakilala ni Xiao Yang si Penny, na sikat sa mundo ng disenyo, maganda at profesional. Inimbitahan ni Sheng Mian si Yanqing na maglaro ng isang set, ngunit tumanggi siya. Gumamit siya ng isang hamon na kung mananalo siya, kailangan niyang bigyan siya ng 5 minuto. Pinaalalahanan siya ni Yanqing na huwag masyadong mapahiya kung matalo siya. Sino ang mag-aakala na nakakuha si Sheng Mian ng punto sa unang serve? Nang makita ni Yanqing ang isang karapat-dapat na kalaban, ginawa niya ang kanyang makakaya para makahabol. Pareho silang napagod ngunit walang gustong sumuko. Sa pagtatapos ng laro, pareho silang nakakuha ng 40 puntos. Sinabi ni Yanqing na huwag siyang umasa na makuha ang kanyang 5 minuto. Alam ni Xiao Yang na malapit ng malugi ang Gextin Studio. Gusto niya si Penny dahil sa kanyang talento, kaya inanyayahan niya si Penny na makipagkita sa kanya mamayang 7 pagkatapos niyang dumating sa kanyang bahay. Pumayag si Xiao Yang na ibigay kay Sheng Mian ang order ni Yanqing kung ininom niya ang lahat ng alak sa mesa. Upang iligtas ang kanyang mga pinaghirapan sa loob ng maraming taon, sumunod si Sheng Mian sa kanya. Nang makita siyang lasing, sinamantala ni Xiao Yang ang sitwasyon. Mariing lumaban si Sheng Mian. Sa desperadong sitwasyon, ibinunyag niya na siya ang legal na asawa ni Fu Yanqing. Ang pustahan sa tennis court ay laro lamang ng mag-asawa na nag-aaway. Nagkunwari siyang tumawag kay Yanqing upang lihim na atakihin si Xiao Yang. Tumakas si Sheng Mian at nang makita ang matipunong figura ni Yanqing, tumakbo siya sa takot at niyakap siya. Nang marinig si Sheng Mian na humihingi ng tulong, nakipagtulungan si Yanqing sa kanya. Nilinaw ni Xiao Yang na hinahabol niya si Penny para ihatid. Binalaan ni Yanqing si Xiao Yang at binuhat ang kanyang asawa pauwi. Dahil sa epekto ng alak, nakatulog si Sheng Mian sa kanyang mga bisi. Nang makita na binitawan siya ni Yanqing, agad siyang humila. Sa pagiging kaakit-akit ni Penny, nagtaka si Yanqing kung magkano ang kailangan niyang bayaran upang bilhin siya. Pilit niyang pinainom siya ng malamig na tubig upang magising siya. Ngunit nang makita ang tubig na dumadaloy sa liig ni Penny, si Yanqing mismo ang nawalan ng kontrol. Naalala niya ang kanilang mga mainit na sandali kanina at nawalan siya ng kontrol at hinalikan siya. Nang kumalma na siya, agad siyang humiwalay sa mga labi ni Penny. Sa tamang oras, dumating si Kisen upang ibigay ang numero ng telepono ng Gextin Studio. Sinagot ni Sheng Mian ang tawag at kinwestiyon si Yanqing sa masamang pagtrato sa kanya. Hindi siya nakakuha ng 5 minuto niya sa lahat ng ginawa niya. Napagtanto ni Yanqing na ang babae sa kanyang bahay ay ang designer mula sa Gextin. Naunawaan niya na mali ang pag-aakala niya na ang layunin ng paglapit niya ay hindi tapat. Nilinaw ni Sheng Mian na gusto lang niya makuha ang disenyo ng proyekto niya. Kahit na kailangan niyang babaan ang sarili, humingi pa rin siya ng kooperasyon niya. Gayunpaman,
Gayunpaman, may dignidad din siya at nasasaktan. Nakatulog si Sheng Mian sa mga bisig ni Yancheng dahil sa alak. Nang magising siya kinabukasan, pinasalamatan niya si Fu. Hindi niya inaasahan na nakatingin sa kanya ang lahat sa screen. Agad na pinatapos ni Yancheng ang online meeting. Nang makita na bigla siyang naging malumanay, humingi ng pahintulot si Sheng Mian na umalis para magtrabaho. Bigla siyang binigyan ni Yancheng ng pagkakataon na makipagkumpetensya para sa disenyo ng proyekto. Nakita niya ang draft at pinuri ang ideya ni Sheng Mian. Labis siyang natuwa kaya't niyakap niya si Fu sa lig. Habang nag-aalmusal, sinagot ni Yancheng ang tawag ng kanyang lolo. Narinig ng lolo niya ang balita na gusto niyang makipagdiborsyo, kaya nagpasya siyang tapusin ang kanyang retreat nang mas maaga sa inaasahan. Nag-text si Yancheng sa kanyang asawa na sunduin siya bukas. Pinaalalahanan niya siya na kung ayaw niya ng gulo, huwag niyang banggitin ang tungkol sa diborsyo. Sa araw ng pagsundo sa lolo, napilitang pumunta si Sheng Mian. Dumating si Yancheng sa pinagkasunduan nilang lugar. Sa tamang oras na nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ama na nagsasabing na ospital na naman ang kanyang kapatid. Hindi makontak ni Yancheng ang kanyang asawa, kaya mag-isa na lang siyang sumundo sa kanyang lolo. Dahil wala si Yancheng sa bahay, binisita ni Sheng Mian ang kanyang lolo. Humingi siya ng paumanhin dahil may nangyaring problema sa kanilang bahay, kaya't hindi siya nakasundo sa kanya. Nang tanungin siya ng lolo niya tungkol kay Yancheng, pakiramdam ni Sheng Mian ay medyo malamig ito. Sinabi ni Fu na laging abala ang mga magulang ni Yancheng, kaya hindi sila nagkaroon ng sapat na oras para sa kanilang anak. Hindi magaling si Yancheng sa pagpapakita ng kanyang damdamin, ngunit ang kanyang puso ay napakainit. Umaasa siya na maging matyaga si Sheng Mian at dahan-dahang alamin ang pagkatao ni Yancheng. Gusto niyang hintayin ang araw na magkakaroon siya ng apo sa tuhod. Nang pumayag si Sheng Mian, agad na tinawagan ni Fu si Yancheng at sinabi sa kanya na pumayag ang kanyang manugang na magkaanak para sa pamilya Fu. Nang marinig ito, agad na bumalik si Yancheng sa bahay. Natakot si Sheng Mian na mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Nagmadali siyang humingi ng paumanhin at umalis para asikasuhin ang kumpanya. Paglabas niya sa gate, nagkasalubong sila ni Yancheng. Nagpaliwanag si Sheng Mian na dumating siya para pag-aralan ang style ng dekorasyon ng bahay ni Fu. Nagtaka si Yancheng kung bakit niya pinag-aaralan ang kanyang mga gusto, ngunit pumunta sa bahay ng kanyang lolo. Nang marinig ang tinig ng kanyang lolo, agad na hinila ni Sheng Mian si Yancheng sa kotse. Mabilis na isinara ni Kisen ang pinto ng kotse. Sa masikip na espasyo, namula ang tenga ni Yancheng. Akala niya, naging mainit ang pakiramdam niya dahil sa paglapit ni Penny sa kanya. Humingi siya ng paumanhin dahil medyo nahihilo siya, kaya hindi niya sinasadyang hilahin siya sa kotse. Nang makita si Penny na nahihiya, pinaalalahanan siya ni Yancheng na kung gusto niyang malaman ang kanyang style ng disenyo, maaari siyang magtanong ng direkta. Nang makita ang chairman na nakatingin kay Penny, agad na ginising ni Kisen ang kanyang amo. Nagtaka si Yancheng kung ano ang ibig sabihin ng isang babae na pumupunta sa kanyang bahay at gumagawa ng intimate na mga bagay. Tiniyak ni Kisen na mayroong naakit sa alindog ng chairman. Sa bidding session para sa disenyo ng villa sa Eugene Yuan, humiling si Sheng Mian na ipresenta ang ideya ng Benstin Studio. Pagkabukas niya ng unang pahina, inakusahan siya ni Xiaoyang ng panggagaya. Nagtaka si Sheng Mian kung saan kinuha ni Xiaoyang ang inspirasyon para sa kanyang disenyo. Sinabi niya na ang kanyang trabaho ay may natatanging Chinese classical garden na estilo na nagbibigay sa villa ng natural na kagandahan. Natatakot si Sheng Mian na nakikita lamang ni Xiaoyang ang pangkalahatang estilo at nakalimutan ang maliliit na detalye. Kung titingnan niyang mabuti, makikita niya ang maraming maple leaf mula sa hardin papunta sa loob ng bahay, maging sa pader at rehas. Iyan ang gusto ng chairman na naobserbahan niya mula sa kanyang personal na gamit. Bukod pa rito, sa sahig, gumamit siya ng salamin upang lumikha ng epekto ng papalubog na araw sa hardin. Gumamit din siya ng granite sa pader upang mag-reflect ng mas maraming nagniningning na sinad. Gayunpaman, ang disenyo ni Xiaoyang ay walang maple leaf at granite. Hiningi ni Xiaoyang kay Penny na ipakita ang kanyang orihinal na disenyo bilang patunay. Sinabi niya na nagkataong nabasa ang kanyang computer. Nalaman na sinadya ni Xiaoyang na pataponan ang tubig ang computer ni Penny. Ang mayabang na si Xiaoyang, ibinigay ang orihinal na disenyo ng kanyang kumpanya. Naniniwala siya na ang isang plagiarist na tulad ni Penny ay hindi karapat-dapat na manatili sa mundo ng disenyo. Sa tamang oras, dinala ni Kisen ang mga dokumento sa chairman. Sinabi ni Yancheng na nakita na niya ang orihinal na draft ni Penny. Naalala niya ang kanyang maliit na ugali na magdagdag ng kanyang pangalan sa disenyo. Sigurado siya na ang kinopyang draft ni Xiaoyang ay mayroon ding kanyang signature. Inamin niya ang panggagaya, ngunit hinamak si Penny sa paggamit ng kanyang ganda para akitin si Fu Yancheng. Sinampal ni Penny si Xiaoyang at nang susubukan na niya siyang saktan, tumalon si Yancheng sa mesa at pinigilan siyang saktan si Penny. Sinumbatan ni Xiaoyang si Yancheng sa pag-ignore sa relasyon ng kanilang dalawang pamilya para kampihan ang isang estranghero. Kinwestiyon ni Yancheng si Xiaoyang na nangahas na tawagin siya sa kanyang buong pangalan. Hindi siya makikipagtulungan sa isang taong nagnanakaw ng gawa at naninirang puri sa iba. Puputulin niya ang lahat ng pakikipagtulungan sa pamilya Xiao. Ipinahayag niya na ang Dengdistin Studio ang pinili niya para magdisenyo ng kanyang villa. Galit na galit si Xiaoyang na tinawagan niya ang kanyang kapatid. Naniniwala siya na si Chu King, na nagtapos sa isang nangungunang international design school at kababata ni Fu Yancheng, ay hindi matatalo sa isang maliit na Penny. Nagpasya si Xiao Chu King na bumalik sa bansa at bawiin ang kanyang lalaki. Sa Gengstin, sinabi ni Guest Khan
na tinukoy ni Amy Fu si Penny na pumirma sa kontrata. Nag-aalala siya na baka makita niya ang kanyang lagda. Nakita ang kanyang pagkatao, naisip niya na may motibo siya sa paglapit sa kanya at tiyak na tatapusin niya ang pakikipagtulungan. Sa kabilang banda, si Ren Shihao ay maingat na naghanda bago dumating si Penny upang lagdaan ang kontrata. Nagtaka si Lixinyao, Presidente, basta't maihatid ang kontrata sa planeta sa pamamagitan ng mabilis na paghahatid, bakit kailangang imbitahin si Penny sa bahay? Nang marinig niya na balak ng kanyang amo na bawasan ang kanyang sweldo, mabilis na umurong si Lixinyao. Nag-aatubili si Li Zifan na lumapit at lumagda sa kontrata kasama ang chairman ng Shengmian. Huminto si Ren Shihao nang makita ang dalawang salitang Shengmian. Hinulaan niya na gumamit siya ng mga taktika upang makapasok sa pamilya Fu at ngayon ay ginagamit niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang taga-disenyo upang lapitan siya. Natakot si Li Zifan na ang mga bagay na nasa kanyang imahinasyon ay magiging katotohanan. Humingi siya ng paumanhin sa abala at humingi ng pahintulot na umalis muna. Ngunit sinabi ni Ren Shihao na maaari siyang umalis pagkatapos niyang pumirma. Sa kagyat na sitwasyon, naalala ni Li Zifan ang pagkalito ni Deputy si Zhu Ang Jinghan noong malapit sila. Kinailangan niyang gamitin ang kanyang pagkaakit, ilahin ang kurbata ni Ren Shihao at itulak siya sa dingding. Kinuha ni Li Zifan ang kanyang lipstick at pinahiran sa labi ni Ren Shihao. Pagkatapos ay nilagyan ng halik ang kontrata. Bumulong siya, sana magkaroon tayo ng masaya at matagumpay na pakikipagtulungan. Hindi nakapag-react si Ren Shihao sa pang-aakit ni Penny at napaupo. Nakita ni Lixinyao mula sa malayo na tila nawala ang kaluluwa ng kanyang amo dahil sa isang tao. Narinig niya na 2 linggo na lang ay kaarawan na ni Penny. Sinabi ni Ren Shihao na hindi siya maghahanda ng regalo, ngunit nanginginig pa rin ang kanyang katawan sa pang-aakit ni Penny. Nang sumunod na araw, humingi ng tulong si Ren Shihao kay Penny na pumili ng regalo. Sinabi niya na ang may-ari ng regalo ay isang taga-disenyo na may talento ngunit mapagpakumbaba, malapit ngunit minsan malayo, na nagpalubog sa kanya ng mas malalim. Nakita ni Ren Shihao na interesado si Penny sa sunlight necklace, kaya hiniling niya na isuot niya ito. Lumapit siya, dahan-dahang pinisil ang bawat hibla ng buhok ni Li Zifan at tiningnan ang kwintas at ang kanyang mukha. Hahawakan na sana ni Ren Shihao ang mga labi ni Li Zifan nang marinig niya ang boses ng ibang babae. Mabilis niyang itinulak si Ren Shihao palayo. Si Shirui, nakararating lang sa bansa, ay agad na nagpunta upang makita si Ren Shihao. Ipinakilala niya si Penny bilang ang taga-disenyo para sa Imperial Garden Villa. Si Shirui, na nag-aral din ng disenyo, ay humingi kay Penny ng patnubay. Humingi siya ng tulong sa apartment ni Ren Shihao para mag-host ng welcome party para sa kanya. Agad na inanyayahan ni Shirui si Penny na sumali sa saya. Pagdating niya sa party, pinuri ni Ren Shihao si Penny na mukhang maningning sa kanyang eleganting damit. Nang makita niya ang kanyang biyenang babae na dumalo rin, mabilis siyang nagtago sa likod ni Ren Shihao. Sa kabutihang palad, nilapitan ng isang bisita si Eire Bae para batiin siya. Dahil sa inggit, senyasa ni Shirui ang kanyang kasabwat na magkunwaring natapilok para hindi sinasadyang mabuhusan si Penny ng tubig. Sinamahan ni Shirui si Penny upang magpalit. Ibinigay ni Shirui ang isang damit na hindi pa niya naisuot. Habang nagpapalit si Penny, nagbahagi si Shirui na nagtampo siya at umalis sa bansa sa loob ng 3 taon dahil sinira ni Ren Shihao ang kanyang pangako at pinakasalan ang ibang babae. Ibinahagi niya na malapit na siyang makipag-divorce at humingi ng pangalawang pagkakataon. Naniniwala si Li Zifan na ang kanilang relasyon sa presidente ay para lamang sa trabaho, kaya hindi siya maaaring makialam sa kanyang pribadong buhay. Pumasok si Shirui at tinulungan si Penny na i-zipper ang kanyang damit. Sinadya ni Shirui na ibagsak ang sunlight necklace. Lumabas na alam niya na binabalak ni Ren Shihao na iregalo ang kwintas kay Penny, kaya gumawa siya ng peking kopya. Tulad ng inaasahan, nagkamali si Li Zifan. Akala niya, may nararamdaman pa rin si Ren Shihao kay Shirui. Paglabas, hiniling ni Shirui kay Penny na hawakan ang kanyang bag at pagkatapos ay hinila si Ren Shihao para hiwain ang cake. Nais niyang kunan ng larawan ang mahalagang sandali, kaya hiniling niya kay Penny na kunin ang kamera mula sa kanyang bag pagkatapos ng ilang hakbang. Biglang nahulog ang tali ng damit ni Penny. Dati, pinlano na ni Shirui na sabotahe ito nang tulungan niya si Penny na i-zipper ang kanyang damit. Mabilis na tumalon si Ren Shihao sa mesa, hinubad ang kanyang jacket at tinakpan si Penny. Nagpasalamat siya kay Deputy si Zhu Ang Jinghan, ngunit sinabing hindi niya kailangang ihatid siya. Nang makita na galit si Penny, sinabi ni Ren Shihao na kung hindi niya gusto ang mga ganitong party, hindi niya dapat puntahan. Naniniwala si Penny na wala siyang karapatan na magtampo at pinahahalagahan niya ang pagkakataong makipagtulungan sa kanya. Nagtaka si Ren Shihao, ang atin ba ay isang pakikipagtulungan lamang? Hiniling ni Penny na kung may gusto na siyang iba, huwag siyang gumawa ng mga bagay na magbibigay ng maling impresyon. Tinawag si Ren Shihao upang bumalik sa bahay at inutusan siya ng kanyang lolo na tapusin ang pakikipagtulungan sa Planet Company. Narinig niya na sa harap ng mga tao, si Ren Shihao ay nangahas na yakapin ang ibang babae. Naalala niya na nag-aral ang kanyang manugang sa interior design, kaya hinayaan niyang si Li Zifan ang magdisenyo ng bahay nilang mag-asawa. Nang marinig niyang pinagtanggol ng kanyang apo ang ibang tao, galit na binali ng kanyang lolo ang baso ng tubig. Iniling niya kay Ren Shihao na huwag niyang lokohin ang isang mabuting babae tulad ni Li Zifan. Pagbalik sa bahay, nakita ni Ren Shihao si Penny, ngunit ayaw niyang makita ni Penny ang sugat sa kanyang mukha. Narinig ni Penny mula kay Lixinyao na hindi niya ibinunyag ang kanyang pagkatao, kaya siya sinisi ng kanyang lolo. Bilang pasasalamat, gusto niyang personal na pahiran ng gamot ang sugat nito. Tahimik na umupo si Ren Shihao, tinatangkilik ang pag-aalaga ni Penny. Nang dalhin ni Lixinyao ang gamot, hindi niya sinasadyang nasira ang magandang sandali
pagmamadali ng kanyang amo. Hiniling niya na sana'y magkaroon siya ng kapangyarihan na maging invisible para mawala siya. Nang maalala ang pag-ugali ni Penny, tinanong ni Ren Shihao ang kanyang assistant kung bakit siya minsan ay masigasig at minsan ay malamig, minsan malapit at minsan malayo sa kanya. Inulaan ni Lixing Yao na nagsimulang lumayo si Penny simula nang dumating si Sherui. Sigurado siyang nagsiselos ito sa childhood sweetheart ng presidente. Upang patunayan ito, sinubukan ni Ren Shihao na maging mas malapit kay Sherui at pagkatapos ay pinanood ang reaksyon ni Penny. Inanyayahan niya si Sherui sa Imperial Garden Villa sa ilalim ng pagkukunwari na ipapakita sa kanya ang mga plano ng disenyo. Nang dumating si Penny, nagkunwari siyang inaayos ang gulo na buhok ni Sherui. Nang makita si Penny na tumalikod at umalis, mabilis na hinabol siya ni Ren Shihao. Nagtaka siya, nagsiselos ka ba sa relasyon namin ni Sherui? Ngunit naniniwala si Penny na wala siyang karapatang makialam sa personal na buhay ng Deputy C. Tiniyak ni Ren Shihao na mayroon siyang karapatang ito basta't gusto niya. Nahihiya na humingi ng paumanhin si Penny at umalis muna. Pagbalik ni Lizzie Fan sa kanyang mesa, nakita niyang bumagsak sa sahig ang kanyang bag nang yumuko siya para kunin ito. Bumagsak ang isang estante at nadaganan ang kanyang kamay. Nagkunwaring hindi nakita ni Sherui ang nangyari at nilampasan lamang siya dahil siya mismo ang nagplano ng pag-atake kay Penny. Nang makita si Ren Shihao, hiniling niya na samahan siya upang makipagkita sa isang mahalagang kliyente. Sa ospital, sinabi ng doktor na ang nerve ni Lizzie Fan ay malubhang na pinsala at kung hindi siya maoperahan ng isang dalubhasang siruhano, baka hindi na siya makapagsulat o makapag-drawing. Nagulat siya nang biglang dumating si Ren Shihao kasama ang dalawang eksperto. Lumabas na pagkatapos niyang ihatid si Sherui sa kanyang kliyente, narinig niya ang balita na nasugatan si Penny sa construction site. Pagkatapos ng operasyon, sinabi ng doktor na mabilis na gagaling ang kamay ni Penny. Kailangan niya lang magpahinga ng ilang araw bago siya makalabas sa ospital. Nagising si Lizzie Fan at sinabing hindi na niya kailangan ang tulong ng Deputy C upang maiwasan ang pagkalito ni Sherui. Gusto ni Ren Shihao na malaman niya na siya at si Sherui ay magkaibigan lamang. Nang marinig na balak niyang magtapat kay Penny, mabilis na sumingit si Sherui. Lihim na naisip ni Penny na si Sherui ang nasa likod ng lahat ng nangyari. Ginamit niya ang allergy sa pollen bilang dahilan para paalisin si Sherui. Ilang araw pagkatapos, sinundo ni Ren Shihao si Penny mula sa ospital. Iminungkahi niyang manatili muna si Lizzie Fan sa kanyang bahay para maalagaan niya siya. Dahil nasugatan si Penny sa construction site, itinuring itong aksidente sa trabaho. Sa personal at legal na aspeto, dapat niya siyang alagaan. Pag-uwi, siya mismo ang nagluto ng chicken soup para sa kanyang empleyado. Tiningnan niya ang sugat sa daliri ng Deputy C. Alam ni Lizzie Fan na ito ang unang pagkakataon ni Ren Shihao na magluto at naghirap siya sa pag-aaral kung paano magluto ng sabaw para sa kanya. Biglang lumapit si Ren Shihao at personal na sinubuan siya ng sabaw. Habang pinagmamasdan niya siyang natutulog, dahan-dahan niyang hinaplos ang malambot niyang buhok at inayos ang kanyang nasugatang braso para maging mas komportable si Penny. Maaga sa umaga, nagising si Lizzie Fan at nakita si Ren Shihao na natutulog sa tabi ng kama. Lihim niyang pinagmasdan ang bawat linya ng malamig na mukha ni Ren Shihao. Biglang hinila ni Ren Shihao si Lizzie Fan at hinawakan ang kanyang mga labi. Sinubukan niyang magpaliwanag, ngunit napagtanto niya na tulog pa rin siya. Hindi niya inaasahan na nagpapanggap lang si Ren Shihao na natutulog para hindi siya mailang. Nang dalhin ang gamot kay Penny, sinabi ni Ren Shihao na sinabi ng doktor na gumagaling siya ng maayos. Nang marinig niyang sinasabi ni Penny na mapait ang gamot, kumain siya ng isang candy at ginamit ang kanyang bibig upang ipasa ang tamis sa kanya. Habang nasa business trip si Ren Shihao, ganap na gumaling si Lizzie Fan at umalis sa bahay niya. Nag-aalala si Lixing Yao na ipadala siya ng kanyang amo sa isang sangay sa Africa kung hahayaan niyang umalis si Penny. Sa ilalim ng pagkukunwari na wala si Ren Shihao, tinawag ng kanyang lolo ang kanyang manugang upang makipag-usap sa kanya. Hindi niya inaasahan na sinasadya niyang ayusin ang isang pagkikita para magtagpo si Ren Shihao at ang kanyang asawa. Nagpanggap si Lizzie Fan na may allergy upang takpan ang kanyang mukha. Ngunit nagtaka si Ren Shihao at gustong makita ang mukha ng kanyang asawa sa loob ng 3 taon. Tinawag ng lolo ang kanyang apo upang bumalik at pinahintulutan si Lizzie Fan na magpahinga sa isang silid. Naisip niya na basta't mananatili siya roon, hindi niya makikita si Ren Shihao. Hindi niya inaasahan na nilasing ng kanyang lolo ang kanyang apo. At pagkatapos ay itinaboy siya sa silid ng kanyang manugang. Hinila ni Ren Shihao ang babae sa kama. Nang makilala niya si Penny, inaplos niya ang mukha nito. Bumagsak siya sa kama, lasing na lasing. Natakot si Lizzie Fan na kapag nalaman niya ang kanyang pagkatao, tiyak na madarama niya na niloko siya. Nang sumunod na araw, nakilala ni Bai si Lizzie Fan at binalaan siya na huwag asahan na gamitin ang kanyang lolo upang bitagin ang kanyang anak. Nang marinig ang boses ni Ren Shihao, mabilis na umalis si Lizzie Fan. Pumasok si Ren Shihao sa silid upang hanapin ang marriage certificate upang makita ang mukha ng kanyang asawa. Tamang-tama, tumawag si Lixing Yao upang ipaalam sa kanya na may problema sa proyekto na ibinigay sa pamilya Lee. Nagbigay sila ng mga mababang kalidad na til na nagdulot ng problema sa kaligtasan. Hinihiling ngayon ng mga customer na bayaran sila ng pamilya fee.
Napagtanto ni Ren Shihao na masyado siyang naging mapagbigay sa kanilang pamilya, kaya nagpa siyang bawiin ang lahat ng kanyang pamumuhunan sa Lee family. Nag-text siya kay Lee Zifan na magmadali sa pag-divorce, o kung hindi siya mag-iiwan ng daan para mabuhay ang pamilya Lee. Nang marinig niya ang kanyang stepmother na sinisisi siya, naniniwala si Lee Zifan na ang kanyang stepmother ang nagdaya sa mga materyales na nagtulak sa pamilya Lee sa isang patay na dulo. Pinatunayan niya na hindi na siya gagamit ng kasal para sa anumang bagay. Pagpunta niya sa kanyang lolo, humingi ng permiso si Lee Zifan na hiwalayan si Ren Shihao. Nag-aalala ang lolo na nagmamadali ang kanyang manugang sa pag-divorce dahil naiisip pa rin niya ang kanyang boyfriend sa kolehiyo na si Wen Chao. Nang tanggihan ito ni Lee Zifan, ayaw na ng lolo na pag-usapan pa ang divorce. Eksaktong natanggap niya ang text message mula kay Ren Shihao na nag-aanyaya sa kanya sa hapunan. Dahil hindi niya makontak si Penny, nagpunta si Ren Shihao sa Planet Studio. Nang sabihin sa kanya ng receptionist na abala ang boss, alam niyang sadyang iniiwasan siya ni Penny, kaya pumasok siya upang hanapin siya. Naisip ni Penny na matagumpay siyang nakatakas, ngunit hindi niya inaasahan na hinihintay siya ni Ren Shihao sa labas ng kumpanya. Tinanong niya kung bakit siya iniiwasan at hindi tumitingin ng diretso sa kanyang mga mata. Nang patuloy siyang baliwalain ni Penny, hinila niya ito. "Happy birthday," sabi niya eksaktong alas 12 ng gabi. Gustong-gusto ni Penny ang sunlight necklace, ngunit hindi niya kayang tanggapin ang mahalagang regalo. Nagpanggap si Ren Shihao na itatapon ito upang subukan ang kanyang damdamin. Pinuwersa niyang hinalikan ang babae sa harap niya. Sa kabila ng kanyang paglaban, ang pag-ibig sa loob ni Lee Zifan ay umagos, na pumigil sa kanya na labanan ang halik ni Ren Shihao. Dinala niya si Penny sa bahay. Si Ren Shihao ay parang isang gamugamo na lumipad at hinalikan ang kanyang katawan. Nilibing nila ang kanilang mga sarili sa isang ligaw at hindi makontrol na pag-ibigan. Biglang naalala ni Lee Zifan ang text message ni Ren Shihao na humihiling ng divorce at mabilis na pinigilan ang kanyang kamay. "Deputy G. Ren Shihao, may asawa na ako," sabi niya. Galit na gusto ni Ren Shihao na malaman kung sino ang asawa ni Penny. Sakto, nakatanggap siya ng tawag mula kay Zhuang Jinghan. Nagpanggap siyang nakikipag-usap ng masaya sa kanya na nagpapaisip kay Ren Shihao na si Zhuang Jinghan ang kanyang asawa. Humingi siya ng paumanhin kung nagbigay siya ng maling impresyon sa kanyang damdamin. Hawak ang kwintas sa kanyang kamay, umalis si Ren Shihao ng may sakit. Lihim na inamin ni Lee Zifan na nagustuhan niya si Ren Shihao, ngunit ang kanyang ina at ang pamilya Lee ay may matinding pagkapuot. Kung malalaman ni Ren Shihao na siya ang asawang hindi pa niya nakikita, tiyak na magiging mahirap para sa kanya na magdesisyon sa pagitan ng relasyon ng dalawang pamilya. Sa halip na maging nakatali sa isang relasyon na puno ng tinik, mas gusto niyang umatras ng maaga upang tumuon sa kanyang karera. Nang sumunod na araw, tuwang-tuwa si Zhuang Jinghan na magyabang kay Penny na inimbitahan siya ng chairman ng Few Group sa kanyang bahay para uminom. Nakalimutan niyang sabihin sa kanya ang tungkol sa peking asawa, kaya mabilis niyang hinanap si Zhuang Jinghan. Sa inuman, nagtaka si Ren Shihao kung paano nakilala ni Zhuang Jinghan si Penny. Sinabi ni Zhuang Jinghan na magkaibigan sila noong kolehiyo. Si Penny ay isang mahusay na estudyante, ngunit tinanggihan niya ang lahat ng malalaking kumpanya upang magsimula ng negosyo kasama si Zhuang Jinghan. Nagpatuloy sa pagsasalaysay si Penny. Sa pinakamahirap na sandali, nagkaroon sila ng damdamin para sa isa't isa at nagpakasal. Biglang dumating si Zhuang Jinghan upang uminom ng tubig. Mabilis siyang hinila ni Penny at bumulong na magpanggap siyang asawa niya. Nakita ni Ren Shihao na nilalamig si Penny at agad na ipinasuot sa kanya ang kanyang jacket. Sa halip na magselos tulad ng isang normal na asawa, ipinagkaloob ni Zhuang Jinghan ang kanyang jacket sa presidente. Nagduda si Ren Shihao, kaya inanyayahan niya ang mag-asawa na bisitahin ang hot spring ng Few Corporation. Pagdating sa hot spring, patuloy na pinagmamasdan ni Ren Shihao na nagpahirap kay Zhuang Jinghan na magkunwari. Tinulak ni Lee Zifan ang kanyang kasosyo sa pool upang magkunwari na sila ay nagmamahalan. Nang umalis ang Deputy C, nakahinga ng maluwag si Zhuang Jinghan. Nagpunta siya para kumuha ng inumin, ngunit hindi na nakabalik sa pool. Dahil nag-abang si Ren Shihao kay Penny para bigla siyang halikan. Sa kabila ng pagtulak sa kanya ni Penny, patuloy siyang hinalikan ni Ren Shihao hanggang sa voluntaryong tumugon si Penny sa kanyang halik. Pagkatapos lamang ay hinayaan niya itong makatakas sa kanyang mga labi. Pagkatapos pumasok sa banyo ng babae, gusto ni Ren Shihao na malaman kung ano ang mayroon kay Zhuang Jinghan na wala siya. Nawalan siya ng kontrol at hinila si Penny sa banyo, paulit-ulit na hinahalikan ang kanyang katawan. Narinig niyang tinawag ni Zhuang Jinghan si Penny na nagsasabing okay lang siya at hinila siya ni Ren Shihao pabalik. Ang sampal mula sa mahal niya ay lalo lang siyang napuno ng kasiyahan. Ibinahagi ni Ren Shihao sa kanyang assistant na may gusto siyang babae, ngunit palagi siyang nakakasama ng ibang tao. Nagbigay ng payo si Lixing Yao, utusan ng babae na magtrabaho ng huli upang ihiwalay ang kalaban mula sa karibal. Nag-schedule siya ng pulong kay Penny upang talakayin ang mga opsyon sa disenyo. Humingi ng paumanhin si Ren Shihao sa pag-abala sa oras niya at ng kanyang asawa, ngunit bigla siyang nagkaroon ng inspirasyon at kailangan niyang samantalahin ito. Nang marinig niya ang Deputy CE na naglalarawan ng isang kakaibang estilo, napagpasyahan ni Penny na gusto niyang baguhin ang buong disenyo ng Imperial Garden Villa. Bilang resulta, nagtrabaho si Penny hanggang umaga, ngunit hindi pa rin siya pinabayaan ni Ren Shihao. Nagdala siya ng tumpok ng mga materyales at hiniling sa kanyang tingnan ang mga sinaunang estilo ng disenyo. Sana ay gumugol si Penny ng ilang araw na nag-overtime sa kanyang bahay. Kinailangan niyang magpatuloy sa pagtatrabaho
trabaho hanggang sa gabi. Umalis si Ren Shihao sa trabaho upang umuwi. Agad niyang hinubad ang kanyang damit at lumapit kay Penny. Nang makita siyang nahihiya, sinabi niya kay Penny na huwag isipin na inaakit niya siya dahil naghubad lang siya para maligo. Nang makita si Penny na nakatulog sa sopa, tahimik siyang pinagmasdan ni Ren Shihao. Hinalikan niya ang kanyang buhok na may maaliwalas na amoy na may pagmamahal. Binuhat niya si Penny sa silid tulugan. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating si Bai para bisitahin ang kanyang anak. Nang marinig ang kanyang biyenan, mabilis na hinila ni Lizzie Fan si Ren Shihao sa kama. Nagtagumpay siyang magtago sa ilalim ng kumot mula kay Bai. Ngunit hindi siya nakatakas sa mga bisig ni Ren Shihao. "Oh, Penny," sabi niya, "kung naglakas loob kang paglaruan ako, huwag mong asahan na makatakas ka. Halata namang may nararamdaman ka sa akin kaya mo ginawa iyon." Nang sumunod na araw, nakita ni Lizzie Fan na dumating si Ren Shihao sa planet kaya nagkunwari siyang nagmamahalan kasama ang kanyang asawang si Zhuang Jinghan. Humingi ng paumanhin si Zhuang Jinghan at lumabas upang payagan ang Deputy C na makipag-usap kay Penny. Inanyayahan niya siya sa kanyang opisina, ngunit gusto ni Ren Shihao na mag-usap sila sa opisina ni Zhuang Jinghan. Akala niya ay may pakialam siya kay Zhuang Jinghan kaya nagsiselo si Ren Shihao at pinuwersa siyang halikan. Nahirapan si Penny na kontrolin ang kanyang pag-ibig sa lalaking ito, kaya nahirapan siyang tanggihan ang kanyang halik. "Penny, hindi ako makahinto sa pagmamahal sa iyo," sabi niya, "kaya handa akong maghintay para sa iyo na bumalik sa akin." Huminga ng malalim si Penny at mabilis na lumabas. Hindi niya sinasadyang nasaksihan ang espesyal na atensyon na ibinibigay ni Ren Shihao kay Penny. Sumumpa si Shiruyi na paghihiwalayin niya ang dalawa. Inanyayahan ni Shiruyi si Zhuang Jinghan na makipagkita upang talakayin ang pakikipagtulungan sa Planet Studio. Nilasing niya si Han King at pinilit siyang pirmahan ang kontratang ginawa niya. Nagising si Han King at natuklasan na sa likod ng mga tila, kaakit-akit na probisyon ay isang malaking bitag. Pumunta siya para tanungin si Chu King, ngunit binugbog siya ng mga bodyguard nito. Hula ni Benny na sinasadya siyang target ni Chu King dahil kay Fu Yanshen. Sakto namang may tumawag na customer at kinansela ang kontrata sa Heng Sing. Natatakot si Han King na baka ibinunyag ni Xiao Chu King ang impormasyon. Sa desperasyon, tinawagan ni Benny si Yanshen para humingi ng tulong. Pagdating sa harap ng Heng Sing Studio, nakita ni Yanshen si Han King na inaaliw ang ibang babae. Dahil sa utang kay Xiao Chu King, inutusan ni Yanshen si Kisen na bantayan ang bawat galaw nila. Nakilala si Yanshen. Hiniling ni Penny na hiramin ang 5 elite na abogado ng pamilya Fi. Nagtaka si Yanshen kung saan nagtago si Han King matapos siyang gumawa ng gulo. Pumayag siyang tumulong sa kondisyon na makipag-date sa kanya si Penny. Sakto namang nag-text si Kisen na nasa monologue cave si Han King. Nang pumayag si Penny na makipag-date, hinila siya ni Yanshen para hulihin ang nanlalalaking si Han King. Nakaupo sa katabing mesa, sinabi ni Yanshen ng sarkastiko na naglakas loob si Han King na mga liwa sa harap mismo ng kanyang asawa. Mabilis na tumakbo si Penny papunta sa kasintahan ni Han King, si Susu, at sinabing ipapaliwanag niya mamaya. Gayunpaman, pinayuhan ni Yanshen si Susu na huwag nang maghintay sa makatwirang dahilan na iisipin ng iskumbag. Hindi siya mahilig makialam sa buhay ng iba, pero kailangan niyang pangasiwaan ang mga bagay na may kinalaman kay Penny. Tinatanong niya si Han King kung pipiliin niya ang asawa o ang kabit. Lihim na naisip ni Han King na kailangan niyang umasa kay Penny para ayusin ang kaso, kaya kailangan niyang maging hindi tapat sa kanyang kasintahan. Nagpasalamat si Penny sa pag-aalala ni Assistant Manager Fu, ngunit kahit nagtaksil si Han King, hindi siya makikipag-divorce. Pinilit ni Yanshen si Penny na ipagpatuloy ang kanilang date. Nagkataong nakita ni Dwayne Nguyen ang kanyang ate na kasama ang lalaking nasa isip niya. Naalala niya noong kaarawan niya ilang taon na ang nakararaan, binati lang ng kanilang tatay ang panganay na anak na nakapasa sa isang prestihiyosong universidad. Malungkot siyang naglakad-lakad at niligtas ng isang lalaki. Hindi niya inaasahang ang lalaking naaalala niya ay si Fu Yanshen. Nagduda si Dwayne Nguyen na may itinatago sila. Kaya naman interesado si Yanshen kay Sheng Mian. Pag-uwi, inutusan ni Yanshen si Kisen na iorganisa ang corporate gala ng mas maaga ng 3 buwan. Sinabihan niya si Kisen na magpadala ng gown kay Penny at imbitahan ang lahat ng partner ng Heng Sing Studio na dumalo. Sumunod si Kisen sa utos ng chairman at dinala si Penny sa gala. Nang makita niya si Penny na nagniningning sa suot nitong gown, natigilan si Yanshen at hindi makapagsalita. Lumapit siya, hinawakan ang kamay ni Penny at dinala sa gitna ng venue. Sa harap ng maraming partner, ipinakilala niya si Penny bilang ang designer para sa Eugene Yuan. Agad na nag-alok ang mga bagong kakilala na makipagtulungan sa Heng Sing, habang ang mga kakansela lang ng kontrata ay nagmamadaling humingi ng pagkakataon na makipag-ugnayan kay Penny. Narinig niya siyang nagpapasalamat. Nanindigan si Yanshen na gagawin niya ang lahat para kay Penny. Nang makita na dumalo rin ang biyenan niya sa gala, ayaw magpakita ni Sheng Mian kaya hinila niya si Yanshen para sumayaw. Hiniram niya ang face mask ng isang guest para mag-dance with him. Nabighani si Yanshen sa kaakit-akit na hitsura ng kanyang dance partner. Nang makita si Yanshen na tila nawala sa sarili, gusto ni Bai na malaman ang pagkatao ng taong nag-akit sa kanyang anak. Sinamahan ni Chu King ang tiyahin para sandan si Penny sa banyo, ngunit hindi si Penny ang nasa loob. Sa katunayan, nagpalit siya ng pwesto sa ibang babae habang nagpapalit ng dance partner. Ayaw sumuko ni Chu King, kaya inutusan niya ang kanyang tauhan na lagyan ng gamot ang alak ni Penny. Nag-ayos din siya para mahuli sa akto ang dalawa, ngunit hindi inaasahan, si Chu King ang nakaupo sa kama.
Natakot siya na baka isipin ng tiyahin na malandi siya, kaya nahihiya niyang kinuha ang jacket sa kama. Nakilala ni Rex siya na iyon ang suit na ipinagawa niya para kay Yanshen. Nilinaw ni Chuking na ipinagtatanggol niya ang karangalan ng pamilya Fu kaya hindi niya masabi ang totoo sa harap ng lahat. Inisip ni Rex siya na si Chuking ang mas karapat-dapat na maging manugang ng pamilya Fu. Nangako siya na pipilitin niya si Yanshen na hiwalayan si Shengmian. Sa kabilang banda, tumawag ang kaibigan ni Chuking para humingi ng paumanhin dahil nagkamali ng nilagyan ng gamot ang room service boy. Hiniling ni Chuking sa kaibigan na bigyan agad ng pera ang lalaki at sabihin na umalis sa hotel dahil ang taong makakasama niya sa gabing ito ay dapat si Fu Yanshen. Lihim na nagpapasalamat si Chuking sa room service boy sa pagdadala ng jacket ni Yanshen. Kasabay nito, iniuwi ni Yanshen si Penny na lasing. Ayaw niyang samantalahin ang sitwasyon, kaya hinalikan lang niya sa noo si Penny. Tinawag siya ni Penny na asawa at hinila siya upang manatili. Nang maipit siya ni Penny sa kama, tinanong ni Yanshen kung sino siya. Sinabi ni Penny na hindi niya magagawang mapagkamalan ang kanyang asawa, na ang pangalan ay Fu Yanshen. Hindi raw niya dapat mahalin si Yanshen, ngunit hindi niya makontrol ang sarili. CJ, Penny, hanggat gusto mo, walang dapat at hindi dapat. Hinalikan ni Yanshen si Penny at niyakap siya buong gabi. Kinaumagahan, pinagmamasdan ni Yanshen si Penny na nakasiksik sa kanyang bisig na parang maliit na pusa. Nang tawagan siya ng kanyang ina para umuwi agad, umalis si Yanshen ng tahimik. Sa pamilya Fu, inutusan ni Rex Bai ang isang tao na imbestigahan ang kilos ni Chuking para makasiguro siya na hindi nagsisinungaling si Chuking kagabi. Ayaw niyang matapos kay Shengmian, makapag-asawa na naman si Yanshen ng walang kwentang tao. Nang makabalik ang kanyang anak, tinanong ni Rex Bai kung may nangyari sa kanilang dalawa ni Chuking kagabi. Sinabi ni Yanshen na siya ang kusang loob na nanligaw kay Chuking, kaya ayaw niyang makialam ang kanyang ina. Lihim na naisip ni Rex Bai na hindi nagsisinungaling si Chuking at may mahalaga siyang pwesto sa puso ni Yanshen. Pinayuhan niya ang anak na makipaghiwalay na kay Shengmian at pakasalan ang mahal niya. Lihim na nakinig si Chuking sa usapan at nahulaan niyang nakasama ni Yanshen si Penny. Sa kabilang banda, nagising si Shengmian at naalala lang na marami siyang nainom na alak. Naghanda siyang umalis sa hotel. Sakto namang bumalik si Yanshen. Nang tawagin siya ni Penny na i-assistant manager Fu, nagplano si Yanshen na balikan ang nangyari kagabi. Nagmamadaling nagpasalamat si Penny sa pagpapakilala niya ng maraming customer. Tinanong siya ni Yanshen kung gusto niya lang siyang gamitin at kung kailan siya makikipaghiwalay sa kanyang asawa. Hindi maalala ni Penny ang nangyari kagabi, kaya nagdahilan siya na abala siya para makatakas. Sinundan ni Dwayne Nguyen si Yanshen sa loob ng ilang araw at natuklasan na hindi niya alam na si Penny ay si Shengmian. Sinundan niya si Penny at sinabi na ihatid siya. Sa sasakyan, sinabi niya ang magandang balita na nakuha niya ang kontratang pinirmahan ni Han King at Chuking. Nang marinig ang pasasalamat ni Penny, sinabi ni Yanshen na nararapat lang na tulungan niya ang kanyang asawa dahil kagabi paulit-ulit siyang tinawag na asawa. Abang na abang si Kisen sa mag-asawa sa likod kaya hindi niya napansin ang sasakyan sa harap. Nang biglang lumiko si Kisen, mabilis na pitrotektahan ni Yanshen si Penny. Malakas na bumangga ang kanyang ulo sa sandalan ng upuan. Pagdating sa ospital, paggising ni Shengmian ay agad niyang hinanap si Yanshen. Natigilan siya nang makitang inilalabas ng doktor ang isang katawan. Fu Yanshen, pakiusap, buksan mo ang iyong mga mata para sa akin. Basta magising ka lang, papayag ako sa lahat. Penny, kailangan mong tandaan ang sinabi mo. Lumitaw si Yanshen, nagniningning sa sikat ng araw. Dahil naranasan ni Shengmian ang pakiramdam ng mawala si Yanshen, gusto niya siyang pahalagahan. Pag-uwi nila, pinainom ni Shengmian si Yanshen ng gatas para mabilis siyang gumaling. Sinabi niya na ayaw niya sa amoy ng gatas. Kaya hindi na siya umiinom mula noong 3 taong gulang pa lang siya. Pero para sa kanya, pumikit siya at uminom ng isang subo. Nang makita si Penny na tinatawanan siya, sa pilitang hinalikan ni Yanshen si Penny para makuha ang bakas ng gatas sa labi nito. Penny, sana ay makasama kita habang buhay. Sakto namang tumawag si Kisen na humihingi sa boss na isipin din ang buhay at kamatayan ng kanyang empleyado. Nabali ang kanyang binti kaya ipinaalam niya sa chairman na maghanap ng pansamantalang assistant. Sakto naman na nakahanap na si Yanshen ng angkop na tao. Ngunit sa pagitan ng kanilang mga usapan sa trabaho, hindi mapigilan ni Assistant Manager Fu ang pagkaakit sa bagong assistant. Ginawa niya ang lahat ng gawain ni Penny para lang makasama niya ito. Kung gusto ni Penny, maaari siyang maging special assistant habang buhay. Para patunayan ang kanyang kakayahan, gusto niyang manatili ang kanyang boss ngayong gabi. Dahil abala siya sa isang pulong kinabukasan, inayos ni Yanshen ang kanyang oras para gisingin ang kanyang kasintahan. Sinabi niya kay Penny na manatili sa bahay at magpahinga habang siya ay nasa pulong. Nakaramdam si Shengmian ng pagduduwal kaya nagpatingin siya sa ospital. Sinabi ng doktor na 7 linggo na siyang buntis at kailangan niyang iwasan ang pakikipagtalik sa yugtong ito. Masayang masaya si Shengmian at nagplano siyang sabihin kay Yanshen ang magandang balita. Ngunit nag-alala siya na dahil sa galit ni Yanshen sa kanyang pamilya, baka ayaw niya sa isang bata na may dugo ng pamilya Sheng. Nagkataong nasa ospital si Dwayne Nguyen para sa kanyang
kanyang regular na check-up at nakita niya ang kanyang ate na lumabas mula sa maternity ward. Pumasok siya at nagtanong sa doktor tungkol sa kalusugan ng kanyang ate. Nang marinig na may history ng depresyon ang pasyente, pinayuhan ng doktor ang pamilya na alagaan ang isang buntis. Kinabukasan, nagdaos ang pamilya Fu ng press conference para ilunsad ang kanilang produkto. Bilang assistant ng chairman, humingi ng pahintulot si Penny na mag-present tungkol sa bagong produkto. Ngunit sa harap niya ay isang blankong papel dahil pinalitan ni Chu King ang kanyang mga dokumento. Nagpakalma si Penny sa sarili at nagpresenta ng may kumpiyansa nang hindi tumitingin sa papel. Ipinagmamalaki ni Yanshen ang kanyang special assistant. Nais niyang makasama siya sa ilalim ng ibang katauhan. Biglang nasuka si Penny at tumakbo sa banyo. Naalala niya ang sinabi ni Yanshen, kaya nagpasya siyang sabihin sa kanya ang totoo. Sa kabilang dako, pinuntahan ni Dwayne Nguyen si Chu King para babalaan siya na huwag makialam sa kasal ng kanyang ate. Ibinunyag niya na ang pangalan ng kanyang ate ay Sheng Mian at tinatawag din siyang Penny. Buntis siya sa anak ni Fu Yanshen, kaya huwag na huwag mong subukang paghiwalayin sila. Nang makita niya si AF Bai, nag-alala si Chu King sa karangalan ng pamilya Fu kaya ibinunyag niya na buntis si Sheng Mian. Narinig din daw niya na ang manugang ng pamilya Fu ay namumuhay ng mapusok. Nagalit si AF Bai at inutusan ang kanyang tauhan na imbestigahan ang medical history ni Sheng Mian. Nang malaman na niloko ng manugang ang kanyang anak, hindi papayagan ni AF Bai na itago ni Sheng Mian ang sanggol. Kinagabihan, tumawag si Sheng Mian kay Yanshen para mag-set ng appointment kinabukasan para sabihin sa kanya ang isang mahalagang bagay. Sakto namang tumawag si AF Bai sa kanyang manugang para alagaan ang kanyang may sakit na biyenan. Nakipagkita siya kay Sheng Mian sa isang liblib na lugar at inutusan ang kanyang tauhan na kidnapin siya. Nagising si Sheng Mian at nakitang nakatali siya sa isang hospital room. Kinwestiyon siya ni AF Bai kung bakit naglakas loob si Sheng Mian na lokohin si Yanshen at mabuntis sa ibang lalaki. Inutusan ni AF Bai ang doktor na alisin ang A bastard sa tiyan ng kanyang manugang para protektahan ang reputasyon ng pamilya Fi. Takot na takot si Sheng Mian at agad na inamin na anak ni Yanshen ang sanggol. Gayunpaman, alam ni AF Bai na kinamumuhian ng kanyang anak ang pamilya Sheng, kaya hindi niya ito gagalawin. Hiniling ni Sheng Mian sa kanyang biyenan na tawagan si Yanshen para kumpirmahin. Pumayag si AF Bai na sabihin sa kanyang anak na buntis si Sheng Mian sa kanyang anak. Nanindigan si Yanshen na hindi niya kailanman nakilala si Sheng Mian at walang nangyari sa kanila. Tinawagan ni Sheng Mian si Yanshen, ngunit mabilis na pinatay ng kanyang ina ang tawag. Minadali ni AF Bai ang doktor na mag-inject ng gamot. Dumating sa tamang oras sina Sheng Mian at Han King para iligtas si Penny. Sa katunayan, bago siya pumunta para makipagkita sa kanyang biyenan, ipinadala niya ang address kay Han King. Naghihintay si Yanshen sa ibaba para kay Penny dahil hindi niya ito makontak. Nang makita niya si Penny na bumabalik na mukhang pagod, nag-alala siya para sa kanya. Nagtaka si Penny kung bakit nag-aalala pa rin sa kanya si Yanshen, samantalang buntis na ang kanyang asawa. Sinisi ni Yanshen si Sheng Mian na masama at naglakas loob pang puntahan si Penny. Tinanong siya ni Penny kung kaya niyang manatiling walang kibo kahit may masamang nangyari kay Sheng Mian. Naisip ni Yanshen na nagpapanggap lang si Sheng Mian na mahina para maawa si Penny sa kanya. Hindi raw niya alam kung kanino ang anak ni Sheng Mian. Kahit nasa kanya pa ang bata, hindi niya ito kikilalanin. Nagalit si Penny at pinalaya si Yanshen. Nang makauwi, kinamuhian ni Yanshen si Sheng Mian, kaya itinigil niya ang lahat ng proyekto ng pakikipagtulungan sa pamilya Sheng. Pinutol din niya ang ugnayan sa pagitan ng kanyang lolo at ng pamilya Sheng. Nang marinig ni Eng Sheng na bigla na lang nag-pull out ang pamilya Fu, inatake siya sa puso. Sakto namang pumasok si Sheng Mian at dali-dali niyang dinala ang kanyang ama sa ospital. Pagdating sa bahay, kinuwestiyon ni Sheng Mian ang kanyang stepmother kung bakit kinuha niya ang lahat ng pera ng kumpanya, lalo na't nangangailangan ang kanyang ama ng pera para sa heart surgery sa ospital. Sinabi ni Tulan na ang pagtigil ng pakikipagtulungan ng pamilya Fu ay nagdala sa pamilya Sheng sa bingit ng pagbagsak. Ang natitirang pera ay bilang kabayaran sa kanyang mga pagkalugi. Ngunit sa halip na makipag-away sa kanyang stepmother, tinawagan ni Sheng Mian si Han King para humiram ng pera. Gayunpaman, kakaalis lang sa krisis ng Heng Sing. Hindi siya makakahanap ng 1,000,000 EK para sa kanya. Kailangan niyang tawagan ang kanyang lolo para humingi ng tulong, ngunit hindi niya ito makontak. Naglakad siya sa gitna ng ulan para makipagkita sa kanya, ngunit hinarang siya ni AF Bai sa gate. Hindi niya pinayagang makapasok ang malanding manugang sa pinto ng pamilya Fi. Kinabukasan, sa kanyang desperasyon, tinawagan ni Sheng Mian si Yanshen para humiram ng pera. Agad-agad siyang nagpadala ng pera at pumunta sa studio para makipagkita sa kanya. Gayunpaman, wala si Penny sa opisina. Nakita ni Yanshen sa basurahan ang empty box ng supplements para sa buntis. Pumunta siya sa opisina ni Han King at tinanong kung gaano nakatagal na hindi niya nakakasama si Penny. Nang marinig niya ang mga 6 na buwan o 1 taon, nagmadali siyang hanapin siya. Samantala, bumalik si Sheng Mian sa ospital dala ang pera. At nakita niyang isinasalba ng doktor ang kanyang ama. Nagdasal si Sheng Mian na sana itulungan siya ng Diyos, ngunit hindi dininig ng langit ang kanyang panalangin. Humingi ng tawad si Sheng Mian dahil huli na siya para iligtas ang kanyang ama. Nangako siyang hindi na siya makikialam sa pamilya Fu. Naghihintay si Yanshen sa ibaba para kay Penny, masaya dahil buntis siya sa kanyang anak. Nangako siyang aalagaan niya ng mabuti ang mag-ina. Ngunit sinabi ni Penny na hindi niya anak ang bata. Kinabukasan, binasa ng abogadong si Wang ang testamento ni A. Sheng na ibinibigay ang kumpanya at lahat ng ari-arian sa bunsong anak.
anak. Naisip ni Dwayne Nguyen na magaling ang kanyang ate at mahina naman siya, kaya ganoon ang desisyon ng kanyang ama. Ipinahiwatig niya na sa kanya na ang bahay, ngunit maaari pa ring bumalik ang kanyang ate anumang oras. Pumunta sa construction site si Yanshen at patago lang siyang tumitingin kay Penny. Nang makita siyang nawalan ng malay, agad-agad niyang dinala si Penny sa ospital. Pagkagising niya, pinalayas niya si Yanshen. Hiniling ni Yanshen kay Penny na huwag na siyang pahirapan pa. Kahit kanino pa man ang bata, handa siyang ituring ito na sarili niyang anak. Gayunpaman, ayaw pa rin siyang makita ni Penny. Nang marinig ang nangyari sa pamilya Sheng, nakipagkita si Amy Fu kay Sheng Mian. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang manugang dahil hindi niya alam na tumanggi ang pamilya Fu na tulungan ang pamilya Sheng sa oras ng kagipitan. Umaasa si Sheng Mian na papayag siyang makipaghiwalay kay Yanshen. Inanyayahan ni Amy Fu ang kanyang manugang na mag-relax sa Fu Family Resort. Pagkatapos niyang bumalik, kung gusto pa rin ni Sheng Mian na makipaghiwalay, hindi na niya ito pipigilan pa. Sa resort, sinunod ni Yanshen ang utos ng kanyang lolo at pumunta para salubungin ang isang mahalagang bisita. Nang makita ang mesa na puno ng mga rosas, nagtaka siya at tinanong si Kisen kung sino ang bisita. Sinabi ni Kisen na gusto ni Amy Fu na pag-ayusin ang kanyang apo at ang kanyang asawa, kaya niloko niya si Yanshen para pumunta rito. Sinabihan niya si Kisen na maghanda ng 2 kopya ng kasunduan sa diborsyo para maibigay sa mapanlinlang na babae sa loob. Nang pumunta siya para hanapin si Sheng Mian, nagulat si Yanshen nang makita si Penny na lumabas. Sinabi niya na nakipagkita sa kanya si Sheng Mian para babalaan siya na huwag makialam sa kasal ng ibang tao. Hinikayat niya si Yanshen na mag-divorce para hindi na siya maging third party. Tiniyak ni Yanshen kay Penny na hindi siya hahayaang maagrabyado. Sa kanyang puso, isa lang ang kanyang asawa at iyon ay si Penny. Inisip ni Penny na isa lang siyang maliit na designer at hindi siya nabibilang sa mundo ni Yanshen. Naniniwala si Yanshen na walang ang kopi o hindi ang kopi sa pag-ibig. Nagsisisi lang siya na hindi niya ito nakilala ng mas maaga. Nang ibalita ni Kisen, nagalit ang lolo ni Yanshen dahil kinansela niya ang party. Sa ilalim ng ilaw ng kandila, sinabi ni Yanshen kay Penny na umuwi at maghintay para sa kanya. Tiniyak niya na pagkatapos ng gabing iyon, tatapusin na niya ang lahat kay Sheng Mian. Nang makita ang likod niya, tinawag niya muli ang pangalan ni Yanshen. Kinabukasan, biglang ipinakilala ni Yanshen si Penny sa kanyang lolo. Kinakabahan, yumakap siya kay Yanshen. Nagalit si Amy Fu at pinilit si Penny na layuan ang kanyang apo. Tumingin si Penny sa kanyang lolo at kinindatan siya. Pumunta siya para alalayan ang kanyang lolo at nangakong ipapaliwanag ang lahat. Saan pumunta ang dalawa para mag-usap tungkol sa kanilang hinaharap? Sinabi ni Ren Shihao na mahal niya at gusto niyang pakasalan si Lixing Yao. Ngunit pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat sa kanya. Naniwala pa rin si Ren Shihao na hindi mahalaga ang kasal, na ang pag-ibig lang ay sapat na. Umiti ng malakas si Li Zifan sa tuwa na ikinagulat ni Ren Shihao. Tinanong niya si Lixing Yao kung tunay siyang nagmamahal sa kanyang pamangkin. Nagulat si Lixing Yao at umamin na mahal niya si Ren Shihao. Nagpatuloy sa pagtawa ng malakas si Li Zifan, binabati ang pag-ibig ng dalawa. Hindi inaasahan ni Lixing Yao na mag-iiba ang direksyon ng mga bagay. Pag-uwi sa bahay, sinabi ni Zhuang Jinghan sa kanyang ama na makikipaghiwalay siya kay Ren Shihao bukas, na marahil ito ang pinakamahusay na resulta para sa kanilang dalawa. Naalala niya ang kanyang ama, kaya pinanood niya muli ang mga huling sandali ng kanyang buhay. Sino ang mag-aakala na ang kamera? Ang pagtataksil ng ina sa abogado ng hari na nalaman na iniwan ng kanyang ama ang kanyang mana, pinaghihinalaan ni Zhuang Jinghan na nakipagsabwatan sila upang maubos ang lahat ng pera ng kumpanya at palitan ang kalooban. Pumunta sa pamilya Yi si Zhuang Jinghan at humingi ng tulong sa lolo na imbestigahan ang kapital na pumasok sa Shengshi bago namatay ang kanyang ama. Bukod pa rito, pinaghihinalaan niya na may problema sa kalooban ng kanyang ama. Hinala ni Zhuang Jinghan na may ginawang masama ang kanyang ina, ngunit wala pa siyang sapat na ebidensya. Natatakot si Li Zifan na hindi niya maimbestigahan ang mga libro dahil sa kanyang mahinang paningin. Naisip niya na ang pinakaangkop na tao upang imbestigahan ang bagay na ito ay si Ren Shihao. Pinayuhan niya ang kanyang manugang na huwag magmadali sa diborsyo, ngunit gamitin ang kanyang pagkatao bilang isang yaong mistress ng pamilya Li upang madaling maparusahan ang masasamang tao. Nang makita si Ren Shihao, sinabi ni Li Zifan na dumating lang si Zhuang Jinghan para hanapin siya. Gusto niyang pansamantalang itigil ang diborsyo upang magtuon sa pagsisiyasat sa pakikipagsabwatan ng ina sa isang tagalabas upang maubos ang lahat ng pera ng Shengshi. Kung tutulungan ni Ren Shihao si Zhuang Jinghan sa huling pagkakataon, papayagan siya ni Li Zifan na pakasalan si Lixing Yao. Tuwang-tuwa si Ren Shihao at agad na nagsagawa ng misyon. Sa restaurant ng Daisy Khan, naghanda siya para sa engagement party. Ngunit nagkataon na nakita siya ni Zhu Pichen, ang general manager ng Li. Agad niyang binurara ang kanyang litrato, ngunit hindi niya pa rin malinlang ang general manager. Tinanong ni Ren Shihao si Jis Khan kung ano ang relasyon niya kay Lixing Yao. Umamin si Jis Khan na nagpapanggap lang siyang asawa niya. Masayang-masaya si Ren Shihao at binigyan si Jis Khan ng bank card bilang regalo sa engagement. Paglapit niya kay Lixing Yao, tinanong siya ni Ren Shihao kung bakit siya niloloko. Nagsimula
Wala nang magpaliwanag si Lik Xingyao, ngunit biglang hinalikan siya ni Ren Shihao. Sinabi niya na masaya siya nang marinig na nagpapanggap lang siyang kasal kay Death Khan. Naisip niya na nag-aalala si Lik Xingyao na kasal na siya, kaya aayusin niya ang pagsisiyasat sa pamilya Sheng upang mabilis siyang makipagdiborsyo kay Zhuang Jinghan. Nag-alok si Lik Xingyao na tumulong sa kanya sa investigasyon upang mabilis na matapos ang commercial marriage. Masaya si Ren Shihao na sabik siyang pakasalan siya. Pumasok si Lik Xingyao sa legal department upang maghanap ng ebidensya sa opisina ng abogado. Nakakita siya ng maliit na safe sa kanyang drawer. Sinubukan niyang ilagay ang birthday ng ina-ina bilang password. Tulad ng inaasahan, ang abogado ay isang mangingibig. Nang marinig niya ang kanyang boses, mabilis na kinuha ni Lik Xingyao ang ETP drive mula sa safe at nagtago sila ni Ren Shihao sa ilalim ng lamesa. Nag-usap ang abogado at si Shirui na ikinahiya ni Ren Shihao at Lik Xingyao. Bagamat umalis na ang abogado, gumamit si Ren Shihao ng dahilan upang matiyak ang kaligtasan at patuloy na yakapin si Lik Xingyao. Sa pag-uwi, natagpuan ni Lik Xingyao ang isang maliit na negosyo na may malapit na relasyon sa Shengxi. Sinabi ni Ren Shihao na ito ay isang dummy company lamang na nakarehistro sa pangalan ng nakababatang kapatid ni Shirui. Ginamit niya ang pamamaraang ito upang maubos ang kumpanya na pumigil sa paggaling ng Shengxi sa loob ng maraming taon. Ginagantihan niya na ginamit pa nila ang pera ng kumpanya upang magbayad para sa mga hotel room. 5 gabi sa loob ng isang linggo, at ngayon ay naririnig ni Lik Xingyao ang tono ni Ren Shihao na parang hinahangaan niya sila. Hinila niya si Lik Xingyao sa kanyang bisig, handa siyang patunayan ang kanyang kakayahan na malampasan sila. Nang marinig ni Ren Shihao ang balita na tumakas ang abogado, nalaman niya na si Shirui, sa isang banda, ay pinayuhan ang kanyang kasintahan na tumakas, ngunit sa likod ng kanyang likod ay inihayag ang kinaroroonan nito. Sinipa ni Ren Shihao ang pinto. Nakakaawa ang abogado, ang kanyang pag-ibig ay ginawa lamang siyang kapalit ni Shirui. Hindi lang niya ibinunyag ang kanyang kinaroroonan, kundi nagbigay din siya ng ebidensya ng kanyang krimen. Nahihirapan siya sa pagtataksil ng kanyang minamahal. Nag-alok si Lik Xingyao na makipagtulungan sa abogado, ngunit ginawa siya nitong bihag. Kindistraction ni Ren Shihao ang abogado para magkaroon ng pagkakataon na iligtas si Lik Xingyao. Takot na takot niyang niyakap si Lik Xingyao. Nang makita niya ang paglilihi ni Lik Xingyao, humingi ng paumanhin si Ren Shihao dahil sa pagiging sangkot niya sa mga bagay-bagay ng pamilya Sheng. Nangako si Lik Xingyao na aalagaan niya ang kanyang sarili upang maimbestigahan ang dummy company na nakarehistro sa pangalan ng nakababatang kapatid ni Shirui. Hiniling ni Ren Shihao kay Kisen na ipadala ang kanyang litrato. Naalala ni Zhuang Jinghan na nakunan siya ng litrato kasama ang kanyang pamilya. Natatakot na maibunyag ang kanyang pagkatao, hinarangan niya si Ren Shihao. Nagkataon na gusto rin niyang kumain ng tinapay. Kinuha ni Ren Shihao ang isang malaking kagat ng tinapay upang mas malapit siya sa kanyang hininga. Hindi napigilan ni Ren Shihao ang kanyang sarili at hinila si Lik Xingyao sa silid. Nang makatulog siya, bumaba siya upang tingnan ang kanyang telepono. Mabuti na lang at ang litrato na ipinadala ni Kisen ay walang Zhuang Jinghan. Sa kabilang banda, dumating si Dueng Wen upang makita si Chu Qing. Pinayuhan niya si Chu Qing na talikuran ang kanyang intensyon na magkaroon ng Ren Shihao dahil buntis ang kanyang ate sa isang lalaki. Maingat na inihayag ni Dueng Wen na dadalo si Zhuang Jinghan sa taunang pagpupulong bukas. Nais niyang gamitin si Chu Qing upang sirain ang pagbubuntis ni Zhuang Jinghan. Kinabukasan, nakakuha si Ren Shihao ng sapat na ebidensya upang ihabla si Shirui dahil sa iligal na paglipat ng ari-arian ng pamilya Sheng at pagpapalsipika ng kalooban. Gayunpaman, walang pakialam si Ren Shihao sa kanilang mga alitan at laking ginhawa na sa wakas ay malaya na siya. Binigyan niya si Lik Xingyao ng isang pares ng flat shoes upang dumalo sa kaganapan bukas. Inaasahan niya na susuotin niya ang mga sapatos na ito at lalakad sa tabi niya. Naalala ni Ren Shihao na sa nakaraang piging, kailangan ni Lik Xingyao na magsuot ng screen ng kawayan na parang pader sa pagitan nilang dalawa. Ngunit pagkatapos ng bukas, ang screen ng kawayan na iyon ay hindi na mag-exist. Sa taunang pangkalahatang pagpupulong ng Shengxi, nagpanggap si Dueng Wen na malapit at sinamahan ang kanyang ate sa meeting room. Ngunit sa likod niya, naghagi si Chu Qing ng isang dakot ng beans sa hagdan. Naapakan ito ni Zhuang Jinghan at nahulog sa hagdan. Sa ospital, kailangan ng doktor na pumirma ang isang miyembro ng pamilya sa form ng operasyon sa lalong madaling panahon kung hindi man ay mahirap iligtas ang sanggol. Nagpanggap si Dueng Wen na nagpapanik at agad na tinawagan ang kanyang bayaw. Inisip ni Ren Shihao na nagpapanggap lang si Zhuang Jinghan upang makatakas sa diborsyo, kaya hindi niya ito pinansin. Naghintay sila hanggang sa magising si Zhuang Jinghan. Humihingi ng paumanhin si Dueng Wen sa kanyang ate dahil hindi niya naisalba ang sanggol. Tinawagan niya ang kanyang bayaw, ngunit hindi dumating si Ren Shihao, kaya naantala at hindi niya naisalba ang sanggol. Ngunit dahil hindi dumating si Zhuang Jinghan sa Civil Affairs Bureau, pumunta si Ren Shihao sa kanyang bahay upang hanapin siya. Lihim na tumawag si Dueng Wen upang marinig ni Zhuang Jinghan ang kanilang pag-uusap. Tinanong niya kung bakit hindi dumating si Ren Shihao upang pumirma sa form ng operasyon at iginiit na makipagdiborsyo sa kanyang ate. Pinaninindigan niya na wala siyang pakialam sa buhay o kamatayan ni Zhuang Jinghan. Sa tingin niya ay
ay isang trick lang ito ng pamilya Sheng upang protektahan ang kanilang commercial marriage sa pamilya Zi. Sa ospital, hawak ni Zhuang Jinghan ang divorce summon at hindi mapigilan ang kanyang luha. Ang pagliliti sa diborsyo ay naganap. Sa wakas ay dumating na ito. Nag-aalala si Ren Shihao na baka maglaro si Zhuang Jinghan at hindi dumating. Sa sandaling bumukas ang pinto, ang babae na labis niyang minamahal ay lumitaw sa harap niya. "Hello, Lixing Yao. Ikaw ba si Zhuang Jinghan?" "Ren Shihao, ako si Zhuang Jinghan, ang panganay na anak na babae ng pamilya Sheng." Humiling si Ren Shihao na itigil muna ang paglilitis, ngunit tumutol si Zhuang Jinghan. Sinabi niya na ang mag-asawa ay kasal na sa loob ng 3 taon, ngunit hindi pa nagkita. Nang marinig siyang humiling sa korte na diborsyuhin siya, mabilis na binawi ni Ren Shihao ang kanyang demanda. Dahil sa pagbabago ng isip ng nagsasakdal, ang paglilitis ay ipinagpaliban. Naglakad si Ren Shihao ng mabigat patungo kay Zhuang Jinghan. Kung nalaman niya lang ang katotohanan ng mas maaga, paano niya magagawang hiwalayan ang taong mahal niya? Naisip ni Zhuang Jinghan na kung nagmamalasakit lang siya sa kanyang asawa, malalaman niya agad ang kanyang pagkatao. "Zhuang Jinghan, 3 taon na ang nakalilipas, kailangan kong pakasalan ang isang estranghero. Hindi ko tinanong ang iyong opinyon upang tutulan ang kasal na ito. Walang pag-ibig, Ren Shihao. Hindi pa tayo nagkita, ngunit itinuring mo akong walang kabuluhan. Sa loob ng 3 taon, ang walang silbing titulo ng yaong mistress ng pamilya Li ay ginawa akong isang biro sa mata ng publiko. Sinabi mo na ang mga miyembro ng pamilya Li ay hindi kailanman magdadala ng dugo ng pamilya Sheng. Gaya ng nais mo, nawalan na ako ng anak." Nagsisi si Ren Shihao ng labis dahil siya mismo ang dahilan ng pagkawala ng kanyang anak. Nais niya na nalaman niya ang kanyang tunay na pagkatao ng mas maaga. Zhuang Jinghan. Naalala ni Ren Shihao na pagka-uwi niya, gusto niyang makipagdiborsyo kay Zhuang Jinghan. Sa loob ng 3 taon, hindi niya itinago ang kanyang galit kay Zhuang Jinghan. Hindi niya masabi na siya si Zhuang Jinghan. "Zhuang Jinghan, humihingi ako ng paumanhin. Binigyan kita ng kasal, ngunit hindi kita sinubukan na kilalanin. Ano ang dapat kong gawin? Marami akong utang sa iyo. Ren Shihao, maghiwalay na tayo. Mula ngayon, lalakarin na natin ang ating sariling mga landas. Zhuang Jinghan, mangyaring bigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon." Ngunit sa kabila ng labis na pagsisisi ni Ren Shihao, iginiit pa rin ni Zhuang Jinghan ang diborsyo dahil ang kanilang relasyon ay hindi na maibabalik. Nang malaman na hindi pa nakikipagdiborsyo si Ren Shihao kay Zhuang Jinghan, pumunta si Chu Qing upang makita si Madam Bai. Nagpanggap siyang buntis. Ngunit mangyaring huwag mo munang sabihin kay Ren Shihao. Natatakot siya na lumaki ang kanyang tiyan, kaya gusto niya na si Ren Shihao ay mabilis na tapusin ang kanyang kasal kay Zhuang Jinghan. Tinawag ni Madam Bai si Zhuang Jinghan at sinabi sa kanya na buntis si Chu Qing sa anak ni Ren Shihao. Sa gabi ng piging, hindi napigilan ni Ren Shihao ang kanyang sarili sa harap ni Chu Qing. Binati ni Zhuang Jinghan si Madam Bai na magkakaroon na siya ng apo. Siniguro niya na basta pumayag si Ren Shihao na makipagdiborsyo, hindi niya ito pipigilan. Sa sandaling iyon, ipinadala ni Desk Han ang video ng aksidente ni Zhuang Jinghan. Nang malaman na sinaktan siya ni Chu Qing, hinanap ni Zhuang Jinghan si Chu Qing. Tinanong ni Zhuang Jinghan si Chu Qing kung bakit niya sinaktan ang isang inosenteng buhay upang maging mistress ng villa na ito. Sinabi ni Chu Qing na binigyan niya si Ren Shihao ng isa pang sanggol bilang kapalit. Naisip ni Zhuang Jinghan na mabilis na nakalimutan ng buntis ang tatay ng sanggol. Alam niya na ang nakasama ni Chu Qing sa gabi ng piging ay isang hotel waiter. Narinig din niya na maaari mong gawin ang paternity test habang buntis pa. Inamin ni Chu Qing na hindi siya buntis. Sa kasamaang palad, si Zhuang Jinghan ay nasa isang tawag kay Madam Bai. Si Chu Qing ay nagpanik at sinubukang saktan si Zhuang Jinghan. Napigilan siya ni Ren Shihao upang makuha ang hustisya para sa kanyang inosenteng anak. Sinabi ni Ren Shihao na hindi niya iiwan si Zhuang Jinghan. Tinanong ni Chu Qing kung bakit pinatawad ni Ren Shihao ang isang taong nagtago ng kanyang pagkatao tulad ni Zhuang Jinghan. Sa araw na nagdaos ng press conference ang Li family, ibinunyag ni Dwayne Nguyen ang pagkatao ng kanyang ate. Ipinagmalaki rin niya na buntis si Zhuang Jinghan. Nagulat si Zhuang Jinghan nang malaman na ang kanyang nakababatang kapatid ay ang tunay na mastermind. Hinila siya ni Ren Shihao palayo sa masamang tao. Hiniling ni Ren Shihao na makipag-usap sa kanya. Sa mga nakaraang araw, pinigilan niya ang kanyang sarili na makita siya upang siya ay makabawi, ngunit ang kanyang isipan ay puno ng mga imahe ni Zhuang Jinghan. Naalala niya kung paano niya walang awang pinigilan ang negosyo ng pamilya Sheng na nagdulot sa kanya na magkasakit at mamatay. Mula noon, ganap na niya itong binitawan. Pagkatapos nito, ang tanging dahilan niya sa pagiging malapit kay Ren Shihao ay upang magmadali siya sa diborsyo. Mahigpit niyang niyakap si Zhuang Jinghan. Inamin ni Ren Shihao na sa buhay na ito, siya ay naakit lamang sa kanya. Zhuang Jinghan, mangyaring huwag mo akong iwan. Ngunit ang puso ni Zhuang Jinghan ay malamig. Wala na siyang lakas na magsimula muli kay Ren Shihao. Sa pagbisita sa kanyang nakababatang kapatid, gusto ni Zhuang Jinghan na manatili at makipag-usap kay Dwayne Nguyen. Habang natutulog ang kanyang ate, binuksan ni Dwayne Nguyen ang telepono ni Zhuang Jinghan at nag-text upang makipagkita kay Ren Shihao. Pagdating sa bahay ni Ren Shihao, mas gugustuhin ni Dwayne Nguyen na magpanggap bilang Zhuang Jinghan upang makasama siya. Gayunpaman, kahit nalasing, nalaman ni Ren Shihao na ang boses ay hindi sa taong mahal niya. Si Dwayne Nguyen ay nagmadaling yumakap kay Ren Shihao. Dumating si Zhuang Jinghan at sinampal ang traidor upang maranasan ni Dwayne Nguyen ang sakit. Hinalikan ni Zhuang Jinghan si Ren Shihao at sinabi
sinabing gusto niyang magsimula muli sa kanya. Nang umalis si Dwayne Wayne sa galit, alam ni Ren Shihao na nagpapanggap lang ang kanyang asawa sa harap niya. Gayunpaman, handa siyang maghintay hanggang sa patawarin siya ni Zhuang Jinghan. Sa pulong ng mga shareholder, inihayag ni Shiruyi ang kalooban ng kanyang asawa na iniiwan ang lahat ng shares ng Shengshi sa kanyang bunsong anak na babae. Tiniyak ni Dwayne Wayne na gagawin niya ang huling hiling ng kanyang ama at pamunuan ang Shengshi sa pamamagitan ng krisis. Biglang tumigil si Zhuang Jinghan sa kanya at umupo sa upuan ng chairman. Kinutya ni Shiruyi ang kanyang anak na babae. Iniisip na walang iniwan na shares ang kanyang ama kay Zhuang Jinghan. Nilinaw niya na hindi siya nag-aakalang, ngunit mayroon siyang ebidensya na nakipagsabuatan ang kanyang ina sa abogado upang baguhin ang kalooban ng kanyang ama. Nang marinig si Shiruyi na nagtatalo, inihayag ni Zhuang Jinghan ang video ng kanyang pakikipag-ugnayan sa abogado sa tabi mismo ng hospital bed ng kanyang ama. Hawak ang tumpak na paglilipat ng mga shares, ipinahayag ni Zhuang Jinghan na kukunin niya ang Shengshi. Gusto ni Dwayne Wayne na mag-iwan ng isang landas para sa kanyang sarili, kaya sinisisi niya ang kanyang ina sa paggawa ng isang bagay na mali sa kanyang ama. Dahil sa pagmamahal sa kanyang anak, inako ni Shiruyi ang lahat ng kasalanan. Tinanong ni Dwayne Wayne kung paano mapamamahalaan ni Zhuang Jinghan ang kumpanya dahil hindi pa siya nagtrabaho sa Shengshi. Biglang dumating si Ren Shihao sa pulong bilang isang mamumuhunan sa Shengshi. Sinabi niya na bagamat hindi nagtrabaho si Zhuang Jinghan sa Shengshi, 2 beses siyang nagtaas ng kapital para sa grupo. Kung hindi ginamit ni Shiruyi ang mga pondo ng kumpanya ng iligal, hindi sana maghihirap ang Shengshi ngayon. Ipinahayag niya na bibilhin niya ang lahat ng shares ng sinumang gustong umalis sa Shengshi. Naalala ni Dwayne Wayne na ang kumpanya ay nangangailangan ng bagong chairman na dagdagan ang kita ng higit sa 20% sa loob ng isang buwan. Sumang-ayon si Zhuang Jinghan na subukan, at kung siya ay mabibigo, magbibitiw siya. Sa isang pribadong pag-uusap kay Ren Shihao, nagpasalamat si Zhuang Jinghan sa kanya sa pagtulong sa kanya sa pulong. Hiniling ni Ren Shihao na i-treat siya sa isang hapunan upang maibahagi ang kanyang damdamin. Tumanggi si Zhuang Jinghan dahil abala pa siya sa pagkuha ng bagong manager. Sino ang mag-aakala na ang unang kandidato ay ang kanyang unang pag-ibig, si Wen Zhao. Mabilis na ipinakilala ni Ren Shihao ang kanyang sarili bilang asawa ng Ziyi na si Zhuang. Hindi pumayag si Wen Zhao. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang unang pag-ibig ni Zhuang Jinghan. Naalala niya sa sarili na pinamamahalaan niya ang isang sangay sa ibang bansa ng pamilya ni. Tinawag siya ni Li Zifan upang tulungan ang kanyang manugang na ibalik ang Shengshi. Naniniwala siya sa kapalaran ni Ren Shihao at Zhuang Jinghan kaya hindi siya nag-aalala tungkol kay Wen Zhao na nakikialam sa kanila. Sa isang pribadong pag-uusap kay Wen Zhao, nagpasalamat si Zhuang Jinghan sa kanya sa pag-iwan sa kanyang mataas na sweldo sa ibang bansa upang bumalik sa bansa at tulungan siya. Inamin niya na tinulungan niya si Zhuang Jinghan hindi para sa pera. Sa loob ng mga taon, hindi niya nakalimutan ang kanilang magagandang alaala. Narinig niya na malapit nang makipagdiborsyo si Zhuang Jinghan kaya nais niyang samantalahin ang pagkakataon na makasama siya. Kumuha si Ren Shihao ng upuan at binalaan si Wen Zhao na bitawan ang kanyang asawa. Nag-order siya ng 3 mapait na kape upang magpasalamat kay Wen Zhao sa pagtulong kay Zhuang Jinghan. Nang makita ang tensyon, iniwan ni Zhuang Jinghan ang 2 lalaki. Pinayuhan ni Ren Shihao si Wen Zhao na talikuran si Zhuang Jinghan. Ang kanyang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap ay lahat ay sa kanya. Naisip ni Wen Zhao na ang kasal ni Zhuang Jinghan ay isang maliit na pagkakamali at ibabalik niya siya sa tamang landas. Parang matagal na silang magkakilala, inimbitahan ni Ren Shihao si Wen Zhao na uminom. Naalala ni Zhuang Jinghan na hindi umiinom si Wen Zhao, ngunit ang kanyang pagiging lalaki ay hindi nagpapahintulot sa kanya na tumanggi sa kanyang karibal. Gayunpaman, nakatulog siya pagkatapos lamang ng ilang inumin. Matapos ihatid si Wen Zhao, hiniling ni Ren Shihao sa kanyang asawa na umuwi sa kanya. Nagreklamo siya na sinisi siya ng lolo sa pananakit kay Zhuang Jinghan. Dapat ay hindi niya binuksan ang pinto. Siya ay wala ring ganang kumain, kaya tinawagan niya si Sheng Mian na pumunta sa kanyang bahay para magpanggap na nagkabati na sila para mapasaya ang matanda. Naawa si Sheng Mian sa matanda kaya hindi siya nakatanggi. Pagdating sa bahay, naging malapit siya kay Sheng Mian para tawagan ang matanda gamit ang video call para ipakita na nagkabati na sila. Sinamantala niya ang pagkakataong ito para pilitin na halikan si Sheng Mian. Sinaktan siya ni Sheng Mian sa pamamagitan ng pagpisil ng kanyang binti at doon lang siya huminto. Nalmahan si Vice Ann at naniwala siya na nagkabati na ang 2 apo niya. Pagkababa ng matanda, umalis agad si Sheng Mian. Nagsabi si Yan Cheng na masakit ang kanyang binti at lasing siya para mapigilan siyang umalis. Masunurin si Sheng Mian at nagbuhos siya ng isang basong tubig na may suka para sa kanya. Walang ibang magawa si Yan Cheng kundi gumawa ng dahilan na baka tumawag ang lolo niya anumang oras para mag-check. Iniling niya kay Sheng Mian na tulungan siya para sa kanyang dangal. Pumayag si Lixing Yao sa kondisyon na si Ren Shihao ay matulog sa sala. Mabilis na niyakap ni Ren Shihao si Lixing Yao. Ipinahayag niya na susunduin niya itong muli. Nang umakyat si Lixing Yao sa kanyang kwarto, palihim na kinopya ni Ren Shihao ang susi ng bahay nito. Kinaumagahan, si Lixing Yao ay tumanggap ng order mula sa isang dayuhang partner. Dahil abala si Zhuang Jinghan, mag-isa siyang nakipagkita sa partner. Hindi niya akalain na si Zhu Pichen pala ito na galit kay Lixing Yao. Sa kabilang banda, hindi makontak ni Ren Shihao si Lixing Yao. Tinanong niya si Zhuang Jinghan at nalaman niyang
nakikipagkita si Lik Xingyao kay Zhu Pichen. Sa sandaling iyon, mahigpit na iginapos ni Zhu Pichen si Lik Xingyao. Binalaan niya si Ren Shihao na hindi siya nito patatawarin. Akala ni Zhu Pichen, wala na siyang ligtas na daan. Mas mabuting saktan ang asawa ng presidente para malaman kung ano ang magiging reaksyon ni Ren Shihao. Biglang bumukas ang pinto, dumating si Ren Shihao at si Zhuang Jinghan para iligtas si Lik Xingyao. Sa ospital, nag-aalala pa rin si Ren Shihao na hindi pa rin bibitawan ni Zhu Pichen si Lik Xingyao. Nais niyang lumipat si Lik Xingyao sa bahay niya. Nagkunwaring sumasakit ang dibdib ni Zhuang Jinghan para makuha ang atensyon ni Lik Xingyao. Mabilis na nagkunwari si Ren Shihao na sumasakit ang ulo. Nagpatuloy si Zhuang Jinghan sa pagdaing na masakit ang kamay at kaagad namang sumakit ang paa ni Ren Shihao. Dumating ang doktor at sinabi na maayos ang resulta ng pagsusuri kina Ren Shihao at Zhuang Jinghan. Nang makita ni Ren Shihao na pumayag si Lik Xingyao na sumama kay Zhuang Jinghan, hindi na niya ito pinigilan. Nang makauwi si Lik Xingyao sa bahay niya, laking gulat ni Lik Xingyao nang makita si Ren Shihao sa kanyang apartment. Naghanda pa siya ng mainit na hapunan para busugin ang gutom niyang tiyan. Lihim na sinuot ni Ren Shihao ang isang bandage sa kanyang kamay, ngunit dahil sa matalas na pang-amoy ni Lik Xingyao, agad niyang natukoy na ang kawayan ay galing sa 7 kilograms restaurant, ang nilagang manok ay galing sa 7 kilograms, at ang maanghang na pinakuloang karne ay galing sa 3 kilograms. Inilantad niya ang peking sugat at pinilit si Ren Shihao na ibigay ang duplicate na susi ng kanyang bahay, kung hindi ay lilipat siya. Nakaramdam ng kaunting paghirap sa paghinga si Ren Shihao, ngunit hindi natanga si Lik Xingyao. Inakala niyang marami pa siyang kailangang tuklasin, kaya kailangan niyang magpahinga. Umakyat siya sa kama, nakaramdam ng kaginhawaan ang asawa ni Ren Shihao. Hinila siya ni Lik Xingyao at agad siyang itinulak ni Ren Shihao sa kama. Pahayag niya na mayroon siyang malubhang sakit na tinatawag na love sickness at ang amoy ni Lik Xingyao ang mabisang gamot dito. Mabilis siyang kumawala mula sa bisig ng lalaking mapag-isip. Sa bahay ni Li, ibinahagi ni Lik Xingyao na nais ng kanyang ama na lumikha ng isang uri ng tela para sa mga bata na breathable at waterproof. Nais niyang ipagpatuloy ang pangarap ng kanyang ama. Ayon kay Zhuang Jinghan, kailangang patatagin ni Lik Xingyao ang kumpanya sa loob ng isang buwan at hindi angkop ang pag-aaral ng mga bagong produkto. Gusto niyang tulungan si Lik Xingyao na maabot ang pinakamataas na benta sa lalong madaling panahon. Hintayin muna ni Lik Xingyao na maging matatag ang kanyang posisyon bilang presidente bago isipin ang iba pang bagay. Tamang-tama, tumawag si Lolo Li upang tanungin kung nag-away na naman ba ang mag-asawa. Sabi niya, dala-dala ng kanyang apo ang pasaporte, lumipad mula Europa patungong Hilagang Amerika. Dahil ayaw ni Lik Xingyao na mag-alala si Lolo Li, sinabi niyang mahal pa rin niya si Ren Shihao. Pag-uwi niya, bigla niyang naisip si Ren Shihao. Mabilis niyang itinabi ang iniisip na iyon dahil gusto pa rin niyang tapusin ang relasyon nila. Nabasa niya ang balita na ang kumpanya ng Misen ay nakabuo ng isang 3-in-1 na tela na eco-friendly, waterproof, at breathable. Nang marinig niya ang doorbell, lumabas si Lik Xingyao para kunin ang delivery. Biglang lumabas si Ren Shihao, binuhat ang kanyang asawa papasok sa bahay. Lumabas pala na naglakbay siya sa kung saan-saan para malaman ang tungkol sa tela ng kumpanya ng Misen. Tinila niya ang kanyang asawa sa kanyang bisig at tinanong kung miss niya ba siya. Nang marinig niyang hindi siya makilala, nagpa siya si Ren Shihao na balikan ang nakaraan. Tinanggal niya ang kanyang jacket at hinalikan si Lik Xingyao ng buong pagmamahal. Mabilis na pumigil si Lik Xingyao dahil kailangan niyang maghanda ng mga dokumento para sa pulong kinabukasan. Magalang na kinuha ni Ren Shihao ang kanyang jacket at umalis na nagdulot ng kaunting panghihinayang kay Lik Xingyao. Matapos ang kalahating buwan sa ilalim ng pamumuno ni Lik Xingyao, tumaas ang benta ng kumpanya ng 25%. Nagtanong si Li Zifan kung bakit tumaas ang mga order, ngunit bumaba ang kita sa buong taon. Sinabi ni Lik Xingyao na ginamit niya ang isang bahagi ng pondo para bilhin ang karapatan sa bagong tela ng kumpanya ng Misen. Akala ni Li Zifan, ipinagpapalit ng presidente ang interes ng mga shareholder para sa personal na layunin. Naalala ni Zhuang Jinghan na mayroon pa silang kalahating buwan, kaya nangutya si Li Zifan. Dapat matapos ng maaga ang panahon ng pagsubok para maiwasan ang pinsala sa kumpanya. Dumating si Ren Shihao upang tingnan kung sino ang nangahas na paalisin si Lik Xingyao. Inanunsyo niya na binili niya ang karapatan sa tela ng Misen at inilipat ito ng walang kondisyon sa Li Corporation. Lik Xingyao, gawin mo ang gusto mo dahil nasa likuran mo ako. Pagbalik sa opisina, tinanong ni Ren Shihao ang kanyang asawa kung na-miss ba niya siya. Nang makita siyang nanalamig pa rin, nagreklamo si Ren Shihao na lumipad siya sa kalahati ng mundo at kailangan pang pakiusapan ang binata ng Misen para makuha ang karapatan. Habang nakasakay sa kabayo kasama ang binata, nahulog pa siya at nasaktan. Lik Xingyao, kung hahalikan mo ako, maaaring mabawasan ang sakit. Kung magpalipas ka ng gabi kasama ako, baka gumaling ako ng tuluyan. Nang marinig siyang sinabihan na mahina siya, nais ni Ren Shihao na patunayan ang kanyang kakayahan. Tamang-tama, tumawag ang kanyang lolo at pinagalitan siya dahil hindi siya makontak. Inanyayahan ni Ren Shihao si Chairman Li na bisitahin siya kasama si Lolo Li. Nang hawakan niya ang kamay ng kanyang asawa pauwi sa bahay ni Ren, nakasalubong niya ang kanyang karibal. Tuwang-tuwa si Lolo Li nang marinig ang kwento ng pagdidate ni Zhuang Jinghan at Lik Xingyao. Gusto pang magkwento ni Zhuang Jinghan dahil ang kabataan ay nakapagpapagaling sa mahabang panahon. Nang marinig niyang inanyayahan ni Zhuang Jinghan si Lik Xingyao na dumalo sa reunion ng klase, tumanggi si Ren Shihao para sa kanyang asawa. Sinabi ni Lik Xingyao na maingay ang dalawang lalaki, kaya dinala niya si Lolo Li sa hardin para maglakad-lakad. Nakipag-usap si Lolo Li kay Li. Nagtaka si Lik Xingyao kung bakit siya ang pinili niya bilang manugang. Akala ni Lolo Li nang iligtas siya ni Lik Xingyao ng buong
malakas. Narito na nagsimula ang kapalaran niya sa pamilya Lee. Dahil sa kanya, mas naging masayahin at makatao si Ren Shihao. Nagalit si Ren Shihao kay Lolo Ren dahil inimbitahan niya ang unang pag-ibig ng kanyang manugang. Naniniwala si Lolo Ren na hindi mahina ang pag-ibig ng dalawa. Nangako si Ren Shihao na magkakaanak sila ngayong gabi. Nang makita niya na masaya sila, alam ni Zhuang Jinghan na huli na ang lahat para balikan ang kabataan. Nang makita si Zhuang Jinghan na umiinom para maalis ang problema, nagalit si Li Zifan para sa kanya dahil nakuha ni Ren Shihao ang lahat ng atensyon sa pulong ng mga shareholder. Nahulaan niya na katulad niya si Zhuang Jinghan na hindi makaalis sa nakaraan. Nag-alok siya na makipagtulungan kay Zhuang Jinghan upang makuha ang gusto ng dalawa. Matapos ang isang klase sa paggawa ng kape, binigyan ni Ren Shihao ang kanyang asawa ng isang basag na tasa ng latte. Inangkin niya na ang basag na tasa ay kumakatawan sa kanya, tulad ni Eva na nabuo mula sa tadyang ni Adan. Ang kulang na bahagi niya ay nasa kay Lixinyaw. Gayunpaman, mas gusto ni Lixinyaw ang soft drink na may gas. Mabilis na kumuha si Ren Shihao ng isa at naglagay ng 2 straw para sabay silang uminom. Humingi ng paumanhin si Zhuang Jinghan at tinawag si Lixinyaw upang tingnan ang bagong batch ng tela. Nang umalis ang kanyang asawa, uminom si Ren Shihao gamit ang straw ni Lixinyaw. Pumasok si Li Zifan para kumuha ng mga dokumento at nang hindi nakatingin si Ren Shihao, naglagay siya ng tableta sa baso ng tubig. Pagkatapos uminom, nakaramdam si Ren Shihao ng sobrang init sa buong katawan. Niyakap siya ni Li Zifan habang kinukunan ni Zhuang Jinghan ang litrato sa labas. Sa pulong ng lupon, natakot si Zhuang Jinghan na mag-leak ang balita tungkol sa paghihiwalay ng mag-asawa. Ang balita tungkol sa paghihiwalay ng mag-asawa ay makakaapekto sa stock ng Li Corporation. Naisip ni Li Zifan na ang tanging paraan ay siya ang pumalit sa kanyang ate bilang presidente bago kumalat ang balita. Inilabas ni Zhuang Jinghan ang kanyang alas, inilabas ang recording kung saan nag-aalok si Li Zifan na makipagtulungan sa kanya. Sinabi rin niya na ni-record niya ang buong proseso kung paano naglagay si Li Zifan ng tableta sa baso ng tubig. Inanunsya ni Ren Shihao na inilipat niya ang kanyang mga ari-arian sa kanyang asawa. Kahit anong mangyari sa kanilang kasal, kayang protektahan ni Lixinyaw ang Li Corporation. Lixinyaw, maibibigay ko sa iyo ang aking buhay, kaya huwag kang mag-alala sa mga bagay na ito. Nagdesisyon si Lixinyaw na tanggalin sa trabaho si Li Zifan. Pinuri ni Ren Shihao si Zhuang Jinghan na halos kasing husay niya sa pag-arte. Ibig sabihin, maaga nang sinabi ni Zhuang Jinghan ang plano ni Li Zifan kay Ren Shihao. Nais niyang gamitin ang plano ni Li Zifan para maisagawa ang kanyang sariling plano. Nagkataong nagkasalubong sila ni Lixinyaw sa daan. Nakita ni Ren Shihao na may bag na mahuhulog, kaya mabilis siyang tumakbo at itinulak si Lixinyaw palayo sa panganib. Hindi niya inaasahan na ang bag na puno ng mabigat na gamit ay mahuhulog sa ulo niya. Ang sadyang nanggulo kay Lixinyaw ay si Li Zifan. Nang dalhin si Ren Shihao sa emergency room, natakot si Lixinyaw at sinabi na huwag siyang iwanan. Nang magising si Ren Shihao, sinamantala niya ang pagkakataon at sinabi na masakit ang buo niyang katawan. Kailangan niya ng mag-aalaga sa kanya, ngunit hindi niya pinayagan si Lixinyaw na tawagan si Li Zifan o si Lolo Ren. Nag-alok si Zhuang Jinghan na manatili at alagaan si Ren Shihao para mapag-usapan nila ang trabaho. Nakaramdam si Ren Shihao ng sakit sa kamay kaya hindi siya makapagpirma. Nang marinig niyang uwi na siya sa bahay ni Lixinyaw, niyakap niya ito. Pagdating sa bahay, inalagaan ni Lixinyaw ang kanyang asawa. Hinila siya ni Ren Shihao para umupo at hindi sinasadyang natakpan ng kanyang kamay ang mahalagang bahagi ng katawan ni Ren Shihao. Kailangan niyang protektahan ang bahaging ito na may kinalaman sa kanilang hinaharap at pangarap ng kanyang lolo. Nagkunwaring sumasakit ang kamay at ulo ni Ren Shihao at pinakain siya ng kanyang asawa. Ngunit, mas gusto niyang tikman ang mga labi ni Lixinyaw. Dahil sa hiya, patuloy na pinakain ni Lixinyaw ang kanyang asawa. Sinamantala ni Ren Shihao ang pagkakataon ngayong gabi at nagkunwaring kailangang pumunta sa banyo. Ngunit nahilo siya. Nanghina ang kanyang kamay hanggang sa hindi niya maalis ang mga pindutan ng kanyang pantalon. Pumayag si Lixinyaw na tulungan ang kanyang pasyente at inalis ang mga pindutan ng pantalon ni Ren Shihao. Hinila niya si Lixinyaw sa kanyang bisig. Kailangan ni Ren Shihao na makasama si Lixinyaw sa pagtulog para kung sakaling kailangan niyang pumunta sa banyo sa hating gabi. Pinayuhan siya ni Lixinyaw na bawasan ang kanyang pagiging malambing. Kailangan niyang magpahinga ng maayos para mabilis siyang gumaling. Sa hating gabi, tahimik na pinagmamasdan ni Ren Shihao ang kanyang asawa na natutulog. Sinubukan niyang halikan si Lixinyaw ng palihim, ngunit nagising ito para pumunta sa banyo. Mabilis na nagtago si Ren Shihao sa ilalim ng upuan. Nais niyang akitin ang kanyang asawa gamit ang kanyang alindog. Hindi niya inaasahan na si Lixinyaw ay kusang pumasok sa silid tulugan. Tuwang-tuwa si Ren Shihao at mahigpit siyang niyakap. Pagkagising niya sa umaga, nagulat si Lixinyaw nang makita si Ren Shihao. Sinisi siya ni Ren Shihao dahil siya raw ang lumapit at hinawakan siya buong gabi. Hinila ni Ren Shihao ang kanyang asawa sa kama at hinalikan siya ng buong pagmamahal. Hindi nakatanggi si Lixinyaw sa mapusok na halik ni Ren Shihao. Nang makita niyang susubukan pa ni Ren Shihao na gumawa ng isa pang hakbang, mabilis niya itong itinulak para maghanda sa trabaho. Paglabas sa sala, mahalin niyang hinawakan ang kanyang tiyan. Lumabas pala na nang nawala ng maraming dugo si Lixinyaw dahil sa pagkahulog sa hagdan. Nagising siya at naglagay ng fingerprint sa surgical consent form. Dahil dito, nailigtas ng doktor ang fetus. Upang protektahan ang bata, hiniling ni Lixinyaw sa doktor na panatilihing lihim ito. Plano niyang sabihin ang magandang balita kay Ren Shihao kapag magaling na ito.
Nakipagkita si Ren Shihao kay Li Zifan at pinilit itong ilipat ang mga shares nito. Nakita ni Ren Shihao na sadyang itinulak ni Li Zifan ang bag ng mga gamit kay Lixinyao. Dali-daling umamin si Li Zifan sa kanyang pagkakamali at hiniling sa kanyang bayaw na bigyan siya ng pagkakataon na ayusin ang kanyang mga pagkakamali. Binigyan siya ni Ren Shihao ng pagpipilian, ilipat ang mga shares o makulong. Sa kabilang banda, si Lixinyao, habang nakikipag-usap tungkol sa trabaho, biglang nakaramdam ng paglilihi. Nagtaka si Zhuang Jinghan kung bakit hindi pa niya sinasabi ang magandang balita kay Ren Shihao. Sinabi ni Lixinyao na marami ang gustong saktan ang bata, kaya kailangan niyang itago ang pagbubuntis. Ngunit ngayong gabi, plano niyang sabihin ang totoo kay Ren Shihao. Napabuntong hininga si Zhuang Jinghan dahil wala na talaga siyang pag-asa. Inamin niya na si Ren Shihao ay laging tapat kay Lixinyao at na si Ren Shihao ay nasa puso ni Lixinyao. Nang umuwi si Lixinyao, nakaramdam siya ng matinding sakit ng tiyan. Inalalayan siya ni Zhuang Jinghan sa ospital. Tamang-tama, dumating si Ren Shihao. Akala niya ay may relasyon si Lixinyao sa ibang lalaki. Pagdating sa ospital, sinabi ng doktor na hindi matatag ang pagbubuntis. Kailangang tapusin ang pagbubuntis ng maaga dahil kung magtatagal pa, baka maapektuhan ang kalusugan ni Lixinyao. Kasama ni Zhuang Jinghan na inaalalayan si Lixinyao palabas, dumating si Ren Shihao. Nagkataon na ibibigay ng doktor ang surgical consent form para sa abortion kay Lixinyao. Nang mabasa ni Ren Shihao, inakala niyang ilalaglag ni Lixinyao ang kanilang anak. Pagdating niya sa harap ni Lixinyao, tinanong niya ito kung bakit siya nasa ospital. Nagkunwari si Lixinyao na hindi siya maganda ang pakiramdam at humingi ng reseta sa doktor. Tinanong siya ni Ren Shihao kung umiinom ba siya ng vitamins o gamot para tapusin ang pagbubuntis. Lixinyao, akala ko ay wala na tayong tinatago sa isa't isa. Ngunit lumalabas na ilusyon ko lang iyon. Dati, sinisisi ko ang sarili ko dahil sa nangyari sa bata. Kung hindi ako pumunta sa ospital, baka palihim mong ilalaglag ang bata. Anong ibig mo sa akin, Ren Shihao? Mahal kita at nag-aalala ako sa iyo, ngunit ayaw kong mabuhay sa kasinungalingan. Maaari mo bang sabihin sa akin ang totoo? Ren Shihao, maghiwalay na tayo. Pag-uwi, naaalala ni Lixinyao ang mga sandali kasama si Ren Shihao, kung paano niya siya pinoprotektahan at inalagaan. Nagsimula sila sa isang kasinungalingan, ngunit ang kanilang pag-ibig ay napakatapat. Nang makita na gusto ni Lixinyao na makipagkita sa presidente, sinabi ni Sheruyi kay Ren Shihao na ayaw siyang makita nito. Naghanda siya ng isang bagong kasunduan sa kasal at pinapirmahan ito sa kanya. Binuksan ni Lixinyao ang kasunduan, ngunit isinulat ni Ren Shihao ang isang mensahe na nagsasabing, huwag siyang iwanan. Dumating si Zhuang Jinghan at sinabing na ipaliwanag na niya ang hindi pagkakaunawaan para kay Lixinyao. Binastos niya si Ren Shihao at ngayon ay umaasa siyang magiging matapang si Lixinyao sa paghabol sa kanyang kaligayahan. Si Jianville, Bai ay espesyal na pumunta upang humingi ng paumanhin sa kanyang manugang dahil sa pag-iisip niya na mali ito sa loob ng mahabang panahon. Nangako siya na babawiin niya kay Lixinyao. Dumating din si Lolo Ren sa espesyal na araw ng dalawa niyang apo. Naluha si Li Zifan sa nakakaantig na kwento ng pag-ibig ng kanyang mahusay na kasamahan. Naglakad si Lixinyao patungo sa silid na puno ng masasayang alaala. Naglakad si Ren Shihao patungo sa harapan niya. Lixinyao, bago kita nakilala, ako ay isang matalinong tao. Ngunit nang makilala kita, natikman ko ang pakiramdam ng pagiging handa na magbago para sa taong mahal ko. Gusto kong ibigay sa iyo ang lahat ng pinakamagandang bagay sa mundo. Hinihiling kong ipagpalit ang lahat para makuha ka. Paulit-ulit tayong nagkakamali sa isa't isa. Ngunit sa mga pagkakamali na iyon, nahulog ako sa pag-ibig sa iyo. Naniniwala ako na nararamdaman ng ating anak ang pag-ibig ng kanilang mga magulang, kaya hindi siya lalayo sa atin. Lixinyao, sa natitirang bahagi ng aking buhay, gusto ko lang na maglakad kasama ka. Manatili ka sa tabi ko magpakailanman, okay? Sa huli, ang tapat na pag-ibig sa pagitan ni Ren Shihao at Lixinyao ay nagtagumpay sa lahat ng mga pagkakamali. Nagsimula sila sa isang peking kasal, ngunit umibig sila sa isa't isa ng tapat at nagkaroon sila ng isang masayang pagtatapos.